Mr. Silent Channel. Bago tayo magpatuloy sa kwento, palike naman at share mo na rin. Kabanata 501 hanggang 510. Hindi ako natatakot. Maagang bumangon si Hong Dali ng umagang iyon, nag-almusal, sumakay sa kotse at lumabas. Pagdating niya sa Chenhui Building, alas 10:30 pa lang. Nako, maaga talaga akong nagising ngayon, sabi ni Hong Dali. Dahil dito, nang makita niya ang hepe sa Chenhui Building, nagdilim ang mukha ng hepe at umungal, "Bastos, alam mo ba kung sino ang makakasama mo sa hapunan ngayon? Iyan ang amo ko, bastardo ka ngayon lang pumunta dito. Gusto mo pa bang hintayin ka ng boss ko, bastard?" Ha! Hindi almusal ang tanghal iyan, sabi ni Hong Dali na may dilat na mga mata at inosenteng tingin sa kanyang mukha. Di ba? Malapit na mag-alas 11:30 lunch. Bakit ang aga mo pupunta? Huwag kang masyadong mapaglaro sa akin. Kinurot ng pinuno ang mga tainga ni Hong Dali at sinabi, "Kung hihilingin ko sa amo na pumunta doon at hintayin ka, kung gayon ay huwag kang tumambay sa langit." Okay. Naiintindihan mo ba? Nako, walang problema, nakangiting sabi ni Hong Dali, "May oras tayo ngayon, kaya tayo na, hehe." Kahit na galit siya sa lalaking ito. Walang sense of time ang bata, pero sanay na ang hepe kaya hindi pa huli ang lahat para umalis. Kaya nag-impake na ang lahat at naghanda. Nasa daan na sina Hong Dali, Tang Moxon, Lin Chuyin, Li Nianwei at ang Nine Dog Legs. Napakakumpleto ng lineup. Sa daan, sina Gulanxiu at Balshan ay naglalakbay sa bilis ng kidlat, at nakarating sila sa lokasyon sa loob ng halos 10 minuto. Isa itong sinaunang gusali na may nakasabit na mga pulang parol. Ito ay matatagpuan sa West 2nd Ring Road ng Tianjin City. Ang gininto ang plaka ng tindahan ng pie na pinarangalan ng panahon ng Daqinghua ay kumikinang. Daqinghua Pie Shop. Ito ay may kasaysayan ng higit sa 160 taon. Noong panahong iyon, tinawag itong Wang Xingju, at nagbebenta ng mga pie, merienda, kanin, gulay, at iba pa. Dahil sa mahigpit na pagpili ng mga sangkap, pinong produksyon at dalisay na lasa ng mga pie, napakaunlad ng negosyo. Ang plaque na may gintong titik ngayon ay sinasabing sinulat kamay ni Hong Jun, ang founding father ng Kingdom of Heaven. Ito ay lubos na sikat sa Tianjin City. Siyempre, pinili ng boss na aliwin ang Hong Dali sa pie shop na ito sa Daqinghua, hindi lamang dahil ang mga pie dito ay partikular na tunay. Bukod sa medyo masarap ang lasa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang presyo ay napakamakatwiran. Actually, come on, bagay na bagay at hindi bongga ang ganitong okasyon. Panatilihing simple ang lahat, low-key at impersonal. Ngunit ang problema ay, ang hinahanap niya ay si Hong Dali. Ang taong ito ay isang taunan, kasama sina Tang Moxon at Li Nianwei sa kanyang tabi. Ang unang sinabi niya nang pumasok siya sa pinto ay halos hilingin niya sa pinuno na maupo sa lupa, "Nako. Ang kapaligiran dito ay mabuti, napakalinis, mabuti. Mga gantimpala, isang piraso para sa bawat tao." Nang matapos ang mga bagay, walang pakialam ang mga natalo. Anyway, ginawa lang nila ang sinabi ng young master, kaya nilabas nila ang mga gold bricks at umakyat sa boss at sa lobby manager, at saka bumaba sa waiter at binigyan sila ng isang piraso. Brick. Napatulala ang misteryosong lalaki na kanina pa naghihintay dito. Sinuhulan talaga ng bastos na ito ang staff ng hotel sa harap namin. Matapos ang lahat sa hotel ay matapos ang kanilang pagpapahalaga, si Hong Dali ay nasiyahan at nakahanap ng isang mesa na mauupuan. Siya muttered boredly, "Kailangan kong maghintay muli. Ayaw kong maghintay para sa mga tao." Siya ay masyadong matamlay, malinaw naman. Hindi ako masyadong nakatulog ngayong araw. Anyway, maaga pa naman para sa tanghalian. Ako ay mapagpasyahan at sumunod sa mga lumang tuntunin. Tinawag ko si Li Nianwei at humiga sa kondanggan niya. Galit na galit ang pinuno. "Alam mo ba kung sino ang naghahanap sa iyo ngayon? Kung makita ito ng boss mamaya." Sa katunayan, sa oras na ito, hindi lamang ang hepe ang nalulumbay, kundi isang tao, ang may-ari ng pie shop na ito. Ang may-ari ng pie shop ay naghihintay na may pawis sa kanyang mukha, naghihintay na magsalita ang masiglang binata sa kanyang harapan. Speaking of which, hindi ko alam kung anong nangyari ngayon. Ang may-ari ng pie shop, na isang masugid na taga-suporta ng Hercules, ay bumangon ng maaga sa umaga at sumigaw ng "Strong will work miracles" upang magdagdag ng ilang swerte sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinundan ng pie shop ang business gaya ng dati. Dahil dito, alas 10 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang parking toll collector sa pintuan mula sa Traffic Control Department at sinabihan na kailangan ng ilang parking space sa tanghali at umaasa siyang mananatili ito. Bagaman ito ay isang pag-asa, sino ang nang-ahas na hindi seryosohin ang mga tagubilin ng Departamento ng Pagkontrol ng Trapiko? Nang malaman ng may-ari ng pie shop ang balita, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Upang sabihin na hindi siya nakasakit ng sinuman sa nakalipas na mga araw, ito ay simpleng nakakatakot sa kamatayan na gumawa ng isang bagay na napaka-solemn at misteryoso. Hindi nagtagal pagkatapos ng tawag sa telepono, 5 pulis trapiko ang dumating upang tingnan ang personal.
Pagkatapos nito, pumasok sila sa tindahan, hinayla ang amo, at nilinaw na ang darating ngayon ay isang pinuno at hiniling sa kanya na tiyakin na ang parking space ay naasikaso. Noong una, labis na nagulat ang may-ari ng pie shop. Kung anong klaseng big boss ang pumunta dito, grabe. Pakiramdam niya ay tinutusok niya ang isang tambol sa kanyang puso. Pagkatapos noon, makakalabas lang siya ngunit hindi na siya pumasok. Hindi nagtagal ay nawala na ang lahat ng customer, at inaabangan din sila ng may-ari ng pie shop na makita sila. Sa totoo lang, curious din siya kung sino ang darating ngayon. Pagkatapos ay nalaman niya kaagad sa sandaling pumasok si Hongdali sa pinto, agad na lumuhad ang may-ari ng pie shop. Ito ay talagang tungkol sa pagkuha ng anumang naisip niya. Katatapos ko lang mag-isip tungkol sa lakas ay maaaring makagawa ng mga himala. Sa umaga, ngunit ang maalamat na si Hongdali, na napakahimala at tila ipinanganak ang Diyos ng kayamanan, ay talagang dumating at ginantimpalaan ako ng gintong ledrilyo sa sandaling nakilala ko siya. Isa itong 100 gramong gintong ledrilyo, at kinagat pa ito ng may-ari ng cake shop sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, talagang 100% itong purong ginto. Well, Master Dali, ang may-ari ng cake shop ay nagtanong sa pinakamapagpakumbaba, mabait at taos-pusong tono sa kanyang buhay, ano ang gusto mong kainin ngayon? Ang tindahan ay may pinakamasarap na pie at pinakamasarap na side dish sa Beijing. Ang pinakamagandang serbisyo. Hanggat kailangan mo ito, mayroon kaming lahat dito. Normal lang ang ekspresyon ng may-ari ng cake shop, bagamat may balbas at nanlilisik na tingin ang pinuno. Hindi nagtagal, nalaman ng lahat na si Hongdali ay hindi lamang isang alibughang tao, ngunit gumastos din siya ng pera ng ibang tao nang hindi kumukurap, may handaan bang manhan? Magmesa muna tayo, kung hindi ito sapat. Tinakpan ng hepe ang kanyang bibig at ngumiti sa may-ari ng cake shop, huwag kang makinig sa bastos na ito. Mamaya na natin pag-usapan pagdating ng tunay na amo. Boss, ihanda mo muna. Diyos ko. Ang may-ari ng tindahan ay napabulala sa kanyang puso, ang taong ito ay naglakas loob na takpan ang bibig ni Master Dali, tiyak na siya ay isang malaking shot. Sino ang darating ngayon? Nakakatakot ba ito? Sa pag-iisip nito, napaatras ang may-ari ng tindahan na pawis, yung mga lalaki, mangyaring maghintay sa ngayon. Hihilingin ko sa kusina na ihanda ito. Sa wakas ay umatras ang may-ari ng tindahan ng cake, at nakahinga ng maluwag ang pinuno. Sa kabutihang palad, hindi kami naghanda para sa isang buong piging, kung hindi ay darating ang boss mamaya at ang saya ay magiging mahusay. Dahil dito, nang maiisip niya ito, biglang bumukas ang pinto, at isang magaspang na boses ang bumungad sa kanya, hindi ko na kaya. Hongdali, nahanap na kita. Napakalakas ng boses niya kaya't lahat ay nagtataka. Pumunta, gusto mong makita kung sino ang naglalakas loob na pumunta dito upang humingi ng isang tao sa oras na ito. Dahil dito, natigilan ang lahat nang makita nila ito. Siya ay isang sundalo na mukhang nasa edad 60 taon. Nakasuot siya ng straight dark green na uniforme ng militar. Nakasuot din siya ng sombrero sa sobrang init ng araw. Siya ay may higit sa 100 medalya sa kanyang mga balikat. Mukha siyang mataas na opisyal ng militar. Nakatataas na opisyal. Dumating ang lalaking ito sa harapan, na sinundan ng mahigit 100 sundalo na may mga baril at bala. Mga tunay na sundalo iyon, tiyak na hindi maihahambing sa ordinaryong pulis. Ang mga sundalong ito ay nakasuot ng dark green na uniforme ng militar at may hawak na pinakamalakas na submachine gun sa kaharian ng langit. Napapaligiran nila ang lahat sa isang iglap. Ang lalaking dumating ay tinatawag na Anyangshu. Siya ang ganap na numero 1 tao sa militar, na may mabangis at walang tiyaga. Personal siyang pumunta dito ngayon, kaya hindi na kailangang magtanong, ito ay dapat ang mekanikal na banal na tela sa kamay ni Chong Hongdali. Lao An, anong ginagawa mo? Lihim na sumigaw ang pinuno nang makita siya, at mabilis na huminto sa kanyang harapan, na nagsasabi, sa gayong malaking labanan, gusto mong maghimagsik. Ito ang ritmo ng isang digmaan, pagkasabi nito ng pinuno ay mabilis niyang hiniling ang mga tao na linisin ang lugar, bueno, boss, lahat ng mga tao na hiniling mong lumabas muna. Mayroon kaming mga seryosong bagay na pag-uusapan. Ang pag-alam ng labis ay hindi makakabuti sa iyo. Oo, gawin natin ngayon din. Lumabas tayo at mag-chat. Pawis na pawis ang amo na umatras sa gilid at mabilis na pinalabas ang lahat. Paano ko mapapahalagahan ang mga pambansang gawain? Pagkaalis ng lahat, si Anyangshu ay galit na umupo sa harap ni Hongdali at nagtanong sa magaspang na boses, Hongdali, hayaan mo akong tanungin ka, mayroon ka bang mekanikal na banal na tela na iyon? Ilang set pa ba? Tioan, gusto mo ba ng mekanikal na banal na damit? Kakaibang sinabi ni Hongdali, pero sila ang aking mga props sa pelikula, hindi mo basta-basta mapapamigay. Sobrang mahal. Dalhin mo. Iniunat ni Anyangshu ang kanyang kamay at sinabi, masasabi namin sa iyo kung ano ang gusto mo. Paano kung ayaw ko? Hindi naman pwedeng mamigay ka lang ng pribadong ari-arian sa mga mamamayan, di ba? Hindi. Ngumisi si Yangshu at nagsabi, maniwala ka man o hindi, papatayin kita kaagad. Huwag maniwala. Inalag ni Hongdali ang kanyang sinturon na parang kalansing. Hindi tulad ng ako ay natatakot sa lupa mula noong ako ay bata.
Pagkasabi nito, nahiga siyang muli sa kondongan ni Li Nianwei. Sa oras na ito, sinatang Moxen at Lin Chuyin, na nakaupo sa gilid, ay armado ng mekanikal na banal na damit sa parehong oras, at maging ang kanilang mga ulo ay protektado. Nakatayo sila sa harap ni Hong Dali na parang kidlat. Sabay taas ng kamay nila. Sinabi ni Tang Moxen, gusto kong i-bully si Hong Dali. Tanungin mo muna kami ni Ate Hatsune. Kahit na ang batang babae ay patuloy na nakikipag-away kay Hong Dali, tiyak na siya ang unang susulong kapag si Hong Dali ay nasa panganib. Hindi gaanong nagsalita si Lin Chuyin, ngunit napakadirekta. High voltage electric pulse beam, full power, ready. Tumigil ka. Nang makitang lumalala na ang mga pangyayari, sumigaw ang pinuno mula sa gilid ng malakas, Lao An, nandito pa rin ako. Huwag masyadong lumayo. Kung mayroon kang mga katanungan, bumalik tayo at humingi ng tulong. Si Hong Dali ay nag-edad lamang ng 18. Ano ang dapat kong gawin kung takutin ko siya? Inutusan niya ang mga sundalo sa paligid niya, bakit hindi ako matatakot sa oras na ito? Kung hindi ko makuha ang mechanical holy cloth ngayon, hindi ako aalis. Nang matapos siyang magsalita, sabay-sabay na itinaas ng mga sundalong nakapaligid sa kanya ang mga submachine gun sa kanilang mga braso. Itinaas niya ito at itinutok kay Hong Dali, na nakahiga sa kondongan ni Li Nianwei. Naniniwala ako na kapag tuluyang naputol ang negosasyon, tiyak na susundin nila ang utos at babarilan kaagad. Kabanata 502 ang misteryosong tiyuhin. Lao An, ano ang gusto mo? Ngayon ang dalawang panig ay nag-usap lamang ng ilang salita at ito ay naging isang eksenang tulad nito, at ang pinuno ay labis na nababalisa. Kahit na si An Yangshuo ay isang matandang lalaki, siya ay higit sa 60 taong gulang, ngunit siya ay may mapangahas na ugali. Siya ay may parehong gangster spirit gaya ng mga sundalo noong unang itinatag ang People's Republic of China. Kung hindi niya makuha ang gusto niya, hinding-hindi siya susuko. Magpapashot daw siya. Sabik na sabik siya na tiyak na hindi siya nagbibiro. Ngunit sa panig ni Hong Dali, hindi sinasabi na sinatang Moxen, Lin Chuyin, at Li Nianwei ay matalik na kaibigan ni Hong Dali. Ang bawat isa sa Siyam na Legion ay mayroon ding mekanikal na banal na damit, at lahat sila ay nagtatarget sa mga sundalong iyon sa oras na ito. Bagamat maaaring hindi talaga sila maglakas loob na kumilos muna, kapag gumawa ng anumang hakbang si An Yangshuo, maaaring hindi sila maglakas loob na magpaputok. Iyon ay ang mechanical Saint Cloth. Ang sandata ay napakalakas na ito ay lampas sa imahinasyon ng tao. Talagang hindi biro ang pagpapaputok na ito. Ano ang gusto ko? Tinitigan ng isang Yangshuo si Hong Dali at sinabi sa malalim na boses, na iintindihan ko ang sinabi ko. Kung ibibigay ng bastard na ito ang mga mekanikal na banal na damit, ibibigay natin sa kanya ang anumang gusto niya. Kung hindi niya ibigay, hindi ko na isasaalang-alang ang buhay ko kasama siya. Isang Yangshuo. Talagang balisa ang pinuno sa pagkakataong ito, alam mo ba na siya ang gusto ng amo? Kung sasalakayin mo siya, ito ay katumbas ng pag-atake sa amo. Ang mga kahihinatnan. Mga kahihinatnan. Sumulyap si An Yangshuo sa pinuno, pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali, dumura sa buong mesa, ano ang mga kahihinatnan ko, isang matandang lalaki, na dapat isipin ngayon. Kunin mo ito. Dapat. Lao Wu, alam mo ba na ang Estados Unidos ay nagsimulang magpataw ng blockade sa kalakalan sa atin? Inalis din ng Japan ang lahat ng mga teknikal na tauhan nito mula sa ating bansa. Ngunit ngayon ay nagsimula na silang magpataw sa atin. Balahibo. Binawi mo at pinag-aralan mo pa ang bastos na ito, akala mo kaya ko? Ito ay totoo. Ang mga embahador ng Japan at ng Estados Unidos ay magkasamang pumasok sa Ministry ng Ugnayang Panlabas at humiling ng pagpapalitan ng mekanikal na teknolohiyang banal na tela, ngunit mahigpit silang tinanggihan. Ngayon ay sinimula na nilang harangan ang lahat ng teknikal na suporta para sa kaharian ng langit at ang pag-export ng iba't ibang mga bihirang metal. Kung walang teknolohiya at mga bihirang metal, maraming industriya sa langit ang hindi maaaring umunlad. Dapat mong malaman na kahit na ang kaharian ng langit ay malawak at mayaman sa mga mapagkukunan, ang mga mapagkukunan ng tanso, aluminyo, at nikel ay medyo kakaunti, na nagkakahalaga lamang ng 5%, 3.86%, at 6% ng mga pandaigdigang reserba ayon sa pagkakabanggit. Bagamat ang mga reserbang mapagkukunan ng lead at zinc ay kabilang sa pinakamahusay, katumbas ang mga ito ng higit sa 50% ng pagkonsumo. Kaysa, kailangan pang mag-import. Ngayon ay pinutol na ng Estados Unidos ang pag-export ng mabibigat na metal mula sa kaharian ng langit. Pinutol ng Japan ang iba't ibang teknolohiya sa paggawa ng makina. Maaaring hindi ito halata sa maikling panahon, ngunit ito ay naputol pagkatapos ng lahat. Tulad ng para sa robot ni Hong Dali, ang bansa ay hindi pa rin nakagawa ng anumang malaking pag-unlad sa teknolohiya. Kung gayon hindi mo ba masasabing mabuti? Nag-aalalang itinadyakan ng pinuno ang kanyang mga paa, humawak ka ng baril sa mukha ng isang tao sa sandaling makapasok ka sa pinto, sino ang maaaring direktang magbigay sa iyo ng isang bagay? Si Dali ay hindi isang ignorante na bata. Mas madali kung siya ay isang walang muwang na bata. Bumantong hininga si An Yangshuo, wala akong gaanong pinag-aralan. Ang alam ko lang ay gumagana ang pakikipag-usap gamit ang baril. Hindi ako makapaniwala sa iba.
Tumigil ka na sa pagsasalita tungkol sa hukbo. Galit na sabi ng pinuno, hindi mo maaaring hawakan ng bastard na ito na si Hong Dali. Naiintindihan mo ba? Hindi mo siya mahahawakan. Kung wala. Kung hindi, kung mapipilitin si Hong Dali na gawin ito, hinding-hindi mawawala ang kanyang kapalaran sa hinaharap. Sobrang saya niyan. Maliban sa boss, walang sino man ang hindi mahipo sa aking paningin. Muling hinampas ng isang yangsho ang mesa, ikaw bastard, ibibigay mo ba ito o hindi? Kung hindi mo ako tatawagan, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Oh, matutulog muna ako saglit, tumalikod na lang si Hong Dali. Niloloko mo ba ako? Maaari mong ibigay ang anumang gawin natin, kaya ano ang gagawin ko sa hinaharap? Pinaalis ako para lang may makuha. Walang kabuluhan ba ang iyong trabaho? Sa oras na ito, ang buong silid ay mayroon pa ring mapayapang kapaligiran ng hotel. Masasabing puno ito ng layuning pumatay. Ang pinuno ay sabik na itinatak ang kanyang mga paa, ngunit wala siyang magagawa tungkol kay Anyangsho. Iyon ang tunay na tumataas na buto. Mukhang hindi niya ito makukuha ngayon. Siya ay ganap na hindi maaaring sumuko sa mechanical Saint Cloth. Mabuti na lang at sa mga sandaling ito, biglang itinulak muli ang pinto, at pagkatapos ay sumugod ang isang malaking grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na terno at salaming pang-araw. Pagkapasok nila sa pinto, walang sabi-sabi, inalis nila ang lahat ng baril ng mga sundalo. Pagkatapos ay pinatumba niya silang lahat ng maayos, pagkatapos ay pinag-cross ang kanyang mga paa at niyakap ang kanyang mga braso at tumabi. Mabangis na pinunasan ng pinuno ang malamig na pawi sa kanyang noo at sinabing, sa wakas ay ayos na. Dumating na ang mga bodyguard ni Tian Nonay. Talagang tinakot nila ako hanggang sa mamatay ako. Sa sandaling ito, isang marilag na tinig ang tumunog mula sa pintuan, na nagsasabing, Lauan, ano ang ibig mong sabihin sa pagpapakilos ng mga tropa na tulad nito? Ito ang amo ng hepe, at dumating na ang misteryosong lalaki. Aking boss, pinunasan ni Anyangsho ang malamig na pawis nang makita niyang dumating ang misteryosong lalaki. Sa wakas, tama lang ang oras. Kung hindi, hindi siya makakababa ng hagdan kung hindi dumating ang amo. Hindi siya tanga, kaya natural niyang alam na ang amo ang naghahanap kay Hong Dali para makakain ngayon. Dati, pumunta ako sa Hong Dali para nakawin ang mechanical Saint Cloth pagkapasok ko sa pinto. Ang layunin ay upang ipakita ang aking saloobin ng ating militar ay dapat magkaroon ng bagay na ito. Ang ugali ko ay iwanan ito dito, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Sa ganitong paraan, wala talagang gagawin sa kanya ang amo. Mas malamang na aliwin muna niya ang kanyang sarili, at pagkatapos ay kausapin ng personal si Hong Dali pagkatapos kumilos ni Hong Dali na parang itim na mukha ngayon, mas madaling makipag-usap sa amo, pabalik-balik. Ang bagay na ito ay magiging madaling hawakan. Ang isang yangsho ay may masamang ugali, ngunit hindi yun nangangahulugan na siya ay isang tanga. Ang matandang lalaki ay medyo matalino. Ang abacus ay napakalinaw na ang drama ay kailangang magpatuloy. Tumayo si Anyangsho at nag-aalalang sinabi, nakikita na ang 150th Anniversary National Day Military Parade ay magsisimula na sa ika-1 ng Nobyembre, bilasan natin ngayon hanggat maaari. Ang mekanikal na banal na damit na nasa kamay ng bastard na si Hong Dali. No matter what, dapat ibigay siya ngayon. Kahit napatayin niya ako kapag tapos na ang parada ng militar ng pambansang araw, ako, si Anyangsho, ay hinding-hindi magrereklamo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang mga kalkulasyon ni Yangsho ay higit pa o hindi gaanong tumpak. Umupo siya sa harap ni Hong Dali, Dali, tingnan mo ito. Mayroon bang parada ng militar ng pambansang araw? Ang ika-150 anibersaryo. Talagang nakalimutan ko ang tungkol dito at naisip ko na ito ay ika-1 ng Oktubre. Matapos marinig ang sinabi ng misteryosong lalaki. Umakyat si Hong Dali mula sa kondangan ni Li Nianwei. Kinamot ng lalaki ang kanyang buhok at nagtanong, Tiyo An, gusto mo bang ipakita ang banal na damit na ito sa mga dayuhan sa parada ng militar ng pambansang araw? Kung hindi kaya mo. Anyangsho he said angrily, you bastard, you have good things and you don't say anything about contributing them. You hide them yourself and give one set to the country. You keep 5 sets for yourself. Kung normal lang, malilimutan mo na, pero sa oras na ito ay pinapahalagahan mo pa rin ito. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ika-150 anibersaryo ng Madre? Kung iuulat mo ba mga dayuhan ang para-deny ng ating mga militar? Mas malakas ang military strength ng bansa, alam mo ba kung gaano kalaki ang kapangyarihan nito sa mundo? Hindi ko masyadong inisip iyon, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, ngunit sa pagsasalita tungkol dito, hindi imposibleng ibigay ang mga set ng mekanikal na banal na damit na ito. Ang susi ay kahit na ibigay ang lahat, ito ay magiging 5 set lamang. Hindi ba dapat ito ay tapos na? Paano kung 5 tao ang nakasuot ng mga banal na damit na ito na nagmamarcha sa plaza? Totoo ang sinabi niya. Kung iisipin ko, 5 lang ang tao. Naglalakad sa plaza, muling sinabi ng tagapagbalita, dumating na ang 5 santo ng ating bansa. Well, sapat na ang 5 santo sa Saints of the Goddess. Kinikilig ito. Kapag naiisip ko ang sinabi ni Hong Dali. Hindi na napigilan ng leader na mukhang balisa sa gilid at humagalpak ng tawa.
Napangiti din ang misteryosong lalaki at walang magawang umiling. Itong si Hong Dali ay okay kapag hindi nagsasalita, pero lagi siyang nagpapatawa kapag nagsasalita. Hindi ko talaga matiis ang munting bastos na ito. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ang mga mata ni Yangsho ay kasing laki ng mga kampanilya, wala akong pakialam, wala na akong masyadong oras, nag-aapoy na ang aking puwet, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Fuck. Ang pinakaayaw ko ay ang pangungusap na ito. Ano ang ibig mong sabihin na kailangan kong malaman ito? Naghahanap ako ng gagawin para sa'yo. Hindi ba ito simple? Nagtatakang sinabi ni Hong Dali, kumuha ka lang ng malaking bilang ng mga baluti tulad ng aking mga banal na damit at maglagay ng ilang mga tunay sa harap. Anyway, walang magsusuri kung ang mga bagay na ito ay totoo o peke. Ikaw, gusto ko bang hawakan ng ganoong simpleng bagay? Gagaw ka ba sa pagiging reporter? Galit na sinabi ni An Yangsho, kung hindi mo ito gagawin sa parada ng militar ng pambansang araw, kailangan mong magpakita ng maliliit na sandata. Sino ang hindi magpapaloko sa mga tao gamit ang isang shell? Isipin mo, pagdating mo sa arena ng martial arts, 5 lang sa kanila ang tunay, at ang iba ay pekeng lahat. Mas mabuting huwag kang gumawa ng kahiya-hiyang bagay. Aba, mainit ang ugali ng matandang ito, at siguradong made the press siya kapag nagpatuloy siya sa pagsasalita ng ganito. Dali, mahinang tinapik ng misteryosong lalaki ang balikat ni An Yangsho, at pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali. Napakabait ng kanyang boses at ngumiti siya at sinabing, gusto talaga naming tingnan ng mabuti ng mga dayuhan ang parada ng militar. Ang pinakabago naming sandata, kaya kailangan mo talaga ng tulong mo para pag-isipan ang bagay na ito. Pagkatapos ay alam niyang minamaliit pa rin niya si Hong Dali, ang alibughang anak hindi man lang hinintay ni Hong Dali na matapos siyang magsalita, at hinawakan siya ng nakangiti. Pagkatapos ay isinuot niya sa kanyang kamay ang isang gintong ladrilyo, naku, misteryosong tiyuhin, kumusta ka? Ang gintong ladrilyo na ito ay ginagarantiyahan ang mabuting kalusugan at kaligayahan tulad ng East China Sea at mahabang buhay. Halos mabaigo siya sa hakbang ni Hong Dali. Ang mabigat na armadong si Tang Moxon at ang iba pa ay natakot sa lupa. Hindi karaniwang nanunood ng network ng balita si Hong Dali, ngunit pinapanood pa rin nila ito. Ang lalaking nasa harapan nila ay ang ganap na amo ng kaharian ng langit. Ginagantimpalaan talaga siya ni Hong Dali ng mga gintong brick. O sa pagkakataong ito, natigilan din ang misteryosong lalaki. Sa tingin mo ba dapat ko siyang sampilan, o sampilan? Napatulala siya, pero saglit siyang natigilan, tapos hindi naman siya nagpakita ng kagandahang asal. Direkta niyang iniligpit ang mga gintong ladrilyo at tinapik ng malakas si Hong Dali sa balikat. Ikaw bastard, medyo alanganin na hindi kita tawaging ganyan. Ito ay isang kawalan. Maaari mo siyang tawagin kahit anong gusto mo, umupo si Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha at bulong. Bueno, tinatawag ko ang punong tiyuhin, at siya ay mas matanda kaysa sa pinuno. Mula ngayon, tatawagan kitang tiyuhin, misteryosong tiyuhin. Ang pinuno sa likod niya, na nakataas ang kanyang mga tainga, halos mabulunan sa kamatayan habang siya ay bumulwak ng isang subaw ng tubig. Ito ba ang tinatawag mong seniority? Tumawa at tumawa ang misteryosong lalaki. Gayunpaman, siya ay nasa edad 50 at halos 60 taong gulang sa taong ito, kaya't hindi masyado para sa batang Hong Dali na tawagin siyang tiyuhin. Ngunit ang tawag sa misteryosong tiyuhin. Bakit parang awkward ito? Chapter 503, magkunwari, magpanggap ka pa. Anyway, matapos tawaging misteryosong tiyuhin ni Hong Dali, hindi tumutol ang misteryosong lalaki sa huli. Lahat ng ginawa ni Hong Dali ay tila may kakaibang kahulugan kung pag-iisipan nating mabuti. Bagamat hindi malinaw ngayon, maaaring may iba pang kahulugan ito sa hinaharap. Kaya naman, pumayag ang misteryosong lalaki sa sinabi ni Hong Dali. Ngayong nasa lugar na ang lahat, ang susunod na hakbang ay magsimulang mag-order ng pagkain. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga bagay habang kumakain ay palaging isang tradisyonal na ugali sa kaharian ng langit. Mas mabuti kung maaari kang uminom ng mas kaunting alak. Woody, tawagan mo si boss at mag-usap tayo habang kumakain tayo. Ngumiti ang misteryosong lalaki at inutusan ang pinuno, hindi ako kumain ng marami kaninang umaga. Talagang, medyo maliit ako. Gutom. Itinaas ni Hong Dali ang kanyang mga kamay bilang pagsang-ayon, nagugutom din ako. Hindi ako kumain kagabi para lang sa pagkain na ito. Ang munting bastard na ito, ang misteryosong lalaki ay hindi napigil ang matawa at nakangiting sinabi, sige, dali, makakain ka hanggat gusto mo. Ayos lang. Sapat na ang gagawin mo ngayon. Hindi ka mabuting tao, bulong ni An Yangsho sa gilid, kung ganyan ang kausap mo sa amo, na sample na kita hanggang sa mamatay. Nakakatuwa talaga. Gusto ko ng ganito. Wala akong dapat ipag-alala. Hindi ko na kailangang mag-isip ng sobra kapag kasama ko siya. Bumantong hininga ang misteryosong lalaki, buong araw kang nakikipag-away sa iba sa labas. Kung pupunta ka rito para kumain, kailangan mong mag-isip ng sobra. Ang boring yan. Masaya lang ako kapag ganito ako. Napangiti si Hong Dali, hindi man lang alam ang amo sa langit, naiintindihan pa rin ako ng misteryosong tiyuhin, hehe. Sa oras na ito, sinabi ng amo ng tindahan ng cake. Pumasok.
Sa sandaling makita niya ang misteryosong lalaki, natakot siya, ikaw. 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 Marami siyang iniisip. Alam niya na isang malaking shot ang darating ngayon, ngunit nang dumating si Hong Dali, naisip niya na ang malaking shot na iyon ay si Hong Dali. Naisip niya na ang malaking shot na iyon ay si Hong Dali. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang hepe ng militar na si An Yangshuo, at naisip niyang si An Yangshuo ang darating ngayon. Bilang resulta, sa loob ng maikling panahon, ang amo ng kaharian ng langit ay talagang dumating. O Diyos ko, umuusbong ba itong usok mula sa libingan ng ating mga ninuno? Laging napakalakas na sabihin, ang lakas ay maaaring magbunga ng mga himala, ngunit ito ba ay napakalakas? Kahit na ang pinakamalaking tao sa ating langit ay talagang narito. Kaya ngayon ay parang nasa panaginip pa rin ang may-ari ng pie shop. Nakakakilabot. Bastard! Anong gusto mong kainin? Tumingin ang misteryosong lalaki kay Hong Dali at nakangiting nagtanong. Para kay Hong Dali, isang maswerteng maliit na talunan, ang misteryosong lalaki ay lalong nagustuhan sa kanya. Bagamat ang taong ito ay kadalasang medyo walang puso, ang kanyang index ng swerte ay medyo mataas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao. Mukhang tanga at walang puso. Sa katunayan, siya ay quirky at namimiss ang mga tao. Medyo nagugutom na talaga ako. Lumingon si Hong Dali at tumingin sa mga natalo sa likuran niya. Una, kumain tayo ng 30 kilo na pie. Lahat ay makakain, at pagkatapos ay magkakaroon ng 30 o 40 bahagi ng side dish para sa isang mesa. Ilang ulam. Si Hong Dali ay hindi magalang, sinabi niya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Halos tumama ang ulo ng hepe sa mesa, bastos ka, baboy ka, gusto mo ng 30 kilong pie sa unang pagbubukas. Mag-ingat ka, papatayin kita. Napatulala ang misteryosong lalaki nang marinig ito. Napatulala ang lahat sa likod niya, at gustong mamatay ng may-ari ng pie shop. Mayroon lahat hindi ako naghanda ng napakaraming pie. Sinong mag-aakala na marami siyang hihingin? Nakakita ka na ba ng isang pinuno na humingi ng 30 kilong pie sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig para kumain? Si Hong Dali ay medyo kalmado, masyadong maliit pa ito para sa akin. Tio Chief, tingnan mo, mayroon akong higit sa 10 tao dito. Si Uncle An ay may 17 o 8 tao, at ang misteryosong tiyuhin ay may higit sa 10 bodyguard ng Tia Nonay. Kaya't, 10, 20, 30, 40. Hindi dapat maging problema para sa gayong grupo na mahigit sa 40 kilo ang makakain ko. Pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, kahit si An Yangshuo ay nagsabi noon. Ang mga sundalong dinala ay hindi napigil ang tumawa. Ibinaon lang ng hepe ang ulo sa mesa at hindi pinansin ang bastos na ito. Ang batang ito ay talagang marunong magmalasakit sa mga tao gaya ng sinasabi ng alamat. Anyway, hanggat hindi niya siya nilalabanan hanggang kamatayan, this guy never holds a grudge. Siyempre, kung talagang may sama ng loob siya, kadalasan ay ipaghihiganti niya ito on the spot. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang malaking pinuno, at ang kanyang psikolohikal na kalidad ay iba. Ngumiti ang misteryosong lalaki at nagsabi, makinig ka lang sa kanya, magkano ang halaga nito? Ah! Hindi, nandito ka, paano maglalakas loob ang tindahan na kunin ang iyong pera? Pawis na pawis ang may-ari ng pie shop. Hindi siya mangangahas na tumanggap ng pera mula sa pinunong ito kung wala pa, hindi siya makakapag-imbita ng maraming tao kahit na binayaran niya ito. Ito ang amo ng kaharian ng langit, at madali niyang mapipirmahan ang mga proyektong nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Ngayon ay sinasamantala pa rin natin si Master Dali. Kung maaari nating anyayahan ang Diyos na ito ay magiging pie sa langit. Bakit tayo may lakas ng loob na tumanggap ng pera? Ano ang kinakatakutan mo? Ngayon ay kakain tayo ng malaki. Anyway, mayaman ang misteryosong tiyuhin na ito. Ngumiti si Hong Dali at hinikayat ang may-ari ng tindahan ng cake, ngayon ang regalo ng mahiwagang tiyuhin. Kung hindi mo tatanggapin ang pera, ito ang magiging treat mo. Ang bastos na ito, ang misteryosong lalaki ay sumulyap kay Hong Dali nang nakangiti. Sinong nagsabing tanga siya? Ang batang ito ay halatang mas matalino pa sa unggoy. Sa totoo lang, kung dito kakain ng misteryosong lalaki, normal na hindi siya singilin ng may-ari ng cake shop. Bahala na ang lugar na ito, sinong maglalakas loob na singilin siya kung saan siya kumakain. Pero napakalinaw ng sinabi ni Hong Dali. Ngayon ang kanyang pakikitungo, na nangangahulugang ang pera ay kailangang gastusin ngayon, at kailangan itong gastusin ng maganda. Hindi isang ordinaryong tao ang maaaring maging boss ng kaharian ng langit. Ang misteryosong lalaki ay tumawa at nagsabi, hindi namin maaaring samantalahin ang mga karaniwang tao, at tiyak na hindi kita maaaring samantalahin, ang boss. Habang sinasabi niya ito, kumuha siya ng 500 yuan at isinilid ito sa kamay ng amo. Itago mo sa ngayon, kung kulang ka, ibigay mo sa akin. Oo nga pala, magdala pa tayo ng alak, normal lang, kalahating kati lang ng sangwoto. Ikaw. Oo naman, nang makita ang mga kilos ng misteryosong lalaki, siya ay nakulong. Sobrang naantig ang may-ari ng cake shop na halos mapaiyak. Napakahusay na pinuno. Talagang hindi siya kumukuha ng karayom at sinulid ng mga tao,
at hindi kumakain ng pie ng mga tao ng walang kabuluhan. Okay, nanginginig na tinanggap ng may-ari ng pie shop ang pera at bumaba para ayusin ang may pasasalamat. Ang isang Yangsho ay naaliw din kay Hong Dali, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi masyadong pasabog, ikaw bastard, mayroon kang ilang matalas na paningin. Kung hindi ka magsasalita, ang amo ay maaaring hindi maglakas loob na tanggapin ang perang ito. Ngayong medyo naayos na ang mga bagay-bagay, paglingon ko, mukhang hindi na nakakainis ang bastos na ito pagkatapos tumingin sa kanya. Ha? Meron ba? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, ang sinumang pumayag na magpagamot ay magbabayad nito. Ito ang tuntunin ng mundo. Ikaw bastardo, ang misteryosong lalaki ay nilibang ni Hong Dali, magpanggap, patuloy na magpanggap. Oh, misteryosong tiyuhin, gumastos ako sa iyo, mangyaring huwag gumanti sa akin. Walang pusong ngumiti si Hong Dali, ngunit huwag kang mag-alala. Ginagaranti ako na kikitain mo ito sa hinaharap. Hindi malinaw ang sinabi niya, ngunit naiintindihan ito ng misteryosong lalaki. Ang bastos na ito ay mukhang walang pakialam, ngunit siya ay napakamaalalahanin. Alam niya kung ano ang kanyang hinahanap, kaya agad siyang ngumiti at sinabi, sa iyong mga salita, ang aking pagkain ay hindi walang kabuluhan, haha. Hehe, keep it up. Pagharap sa maintenance, lahat ng aspeto nito, nakangiting sabi ni Hong Dali, misteryosong tiyuhin, ano ang gusto mo sa akin? Bilang karagdagan sa mga mekanikal na banal na damit. Paano kung mas tiyak? Hindi naman sa lahat ng oras ginagawa ng misteryosong tiyuhin. Kung may oras siya, kailangan muna niyang magpa-appointment para gawin ang anumang gusto niyang gawin. Talagang imposible para sa gayong tao na hilingin sa kanya na humiram ng mechanical saint cloth para lamang sa isang pagkain. Sa totoo lang, hindi ito malaking bagay, ngunit hindi ito maliit na bagay. Ang misteryosong lalaki ay tumingin sa paligid at nakitang walang tao sa paligid, at pagkatapos ay bumulong, gusto lang kitang bigyan ng holiday, at pagkatapos ay gusto kong lumabas ka kasama ko. Ha? Kasama mo ba akong lumabas? Saan ka pupunta? Mahuhulaan ni Hong Dali ang pagkakakilanlan ng kaharap niya kahit na hindi niya pinapanood ang broadcast ng balita, ngunit wala siyang anumang malaking damdamin, hindi ba sinabi mo na ang paggastos ng pera sa paglustay ng pamilya ay ilegal? Ang Estados Unidos. Nakangiting sabi ng misteryosong lalaki, pupunta ako sa United States para bumisita sa ika-15 ng Setyembre. Paano kung sumama sa akin? Well, pinalaki ni Hong Dali ang kanyang mga mata, ito ay malaking bagay para sa iyo. Mawawalan ako ng pamilya. Hindi ba magandang sumama sa iyo? Ano ang gagawin ko pagdating ko doon? Alam mo rin na hindi naging mahinahon ang init ng ulo ko. Gaya ng inaasahan, sa sandaling matapos magsalita si Hong Dali, nagtanong din si An Yangsho, boss, ang bastard na ito ay naging pabaya at pabaya sa buong araw. Hindi mapanganib na pumunta doon. Natatakot lang ako na siya ay day-in. Paano kung ang mga lalaking iyon sa United States ay makipagpustahan sa lalaking ito at sadyang manalo sa kanya ng isang mekanikal na banal na suit o kung ano paman? Ang matandang ito ay totoo pa rin ang sinasabi niya, ngunit kung ano talaga ang iniisip niya tungkol dito, ngunit kung ano talaga ang iniisip niya tungkol dito, kung ano ang talagang iniisip niya tungkol dito, ngunit kung ano ang talagang iniisip niya tungkol dito. Ang Estados Unidos ay talagang naglalaway sa kapangyarihan ng mekanikal na banal na tela na ito, at hindi sila nag-atubiling pekay nito. Ngayong wala na talaga si Hong Dali, okay lang ba? Pagkatapos ay kailangan nating maglagay ng hindi mabilang na mga bitag para mahulog ang alibughang anak na ito. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ang misteryosong lalaki ay may malaking tiwala kay Hong Dali at hindi ito pinansin, hanggat hindi ka nalalagay sa anumang panganib, lahat ng iba pa ay isang maliit na bagay. Tingnan mo, nakaka-stress, sabi ni Hong Dali sniffle lang, kailangan kong pumunta sa United States kasama mo para sa isang pagkain lang. Ang presyo ay, pero sigurado ka ba talaga na makakapunta ako? Hindi ito magdudulot ng kasiraan sa ating kaharian ng langit. Ano sa tingin mo? Nakakatawa ang misteryosong lalaki tumingin siya kay Hong Dali, sa palagay ko ay hindi ikaw ang uri ng tanga na hindi matukoy ang sitwasyon. Well, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba. Sa totoo lang, hiniling kami ng misteryosong tiyuhin na pumunta sa Estados Unidos. To put it bluntly, may dalawang bagay lang. Ang isa ay ang kunin ng Estados Unidos upang ipakita ang ating mga mekanikal na banal na damit sa mga peking apo. Yung isa naman, sinusulit lang yung swerte namin. Ang una ay kaya-kaya, ngunit ang pangalawa ay marahil ang tunay na layunin. Pagdating mo doon, maaari kang maglibot at bumili ng ilang mga souvenir at iba pa. Sinamantala ng misteryosong lalaki ang pagkakataong mag-extend ng isang sanga ng oliba, anyway, huwag mo lang ipahiya ang ating bansa. Kaya't nagtanong si Hong Dali ng walang katotohanan at naaayon sa kanyang estilo. Kung gayon, okay lang bang gumastos ng pera? Nakakahiya ba ito sa ating langit? Kabanata 504, uminom na naman si Kuya Dali. Sa sandaling sinabi ni Hong Dali ang mga salitang ito, lahat ng tao sa paligid niya ay agad na bumagsak sa lupa. Nagawa mo na ba ito? Nakakahiya bang magtanong sa isang alibughang direkta sa harap ng amo ng langit? Noong nakaraan, inakala ng misteryosong lalaki na maaari pa ring gamutin si Hong Dali.
Kung tutuusin, mukhang walang puso ang lalaking ito, pero hindi naman talaga tanga. Pero ngayon, mukhang hindi pa rin matigil sa pag-inom ng gamot ang bastos na ito. Nais niyang dalhin si Hong Dali sa Estados Unidos. Sa totoo lang, gusto niyang samantalahin ang swerte ni Hong Dali. Kung tutuusin, friendly daw ang mga pagbisita sa pagitan ng mga bansa, ngunit mahirap sabihin kung ano ang aktwal na nilalaman. Ang pinakapangunahing dahilan kung bakit kailangan niyang dalhin si Hong Dali, ang maswerteng maliit na aliberga, ay hindi para sabihing siya ay may merito, ngunit kahit papaano ay masigurado siya, at least hindi siya magiging malas. Ngunit ang taong ito ay talagang nagtanong kung ang pagiging aliberga ay isang kahihiyan sa kaharian ng langit, kailangan pa bang magtanong. Biglang napagtanto ng misteryosong lalaki na seryoso ang sitwasyon ngayon. Dahil hindi niya masagot ang tanong na ito. Kung hindi mo siya tatawaging aliberga, iyon ay katumbas ng pagputol ng pinagmulan ng lahat ng kanyang mga benepisyo. Si Hong Dali, na hindi alibughang, matatawag pa bang Hong Dali? Ngunit kung hihilingin mo sa kanya na gumastos ng pera ng basta-basta, alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa Estados Unidos. Kung nahihiya siya noon. Ang misteryosong lalaki ay nalulumbay, ang misteryosong lalaki ay baliw, ang misteryosong lalaki ay gustong bunutin ang kanyang buhok sa isang dakot. Well, Dali, huminga ng malalim ang misteryosong lalaki, sinusubukang pakalmayan ang kanyang bahagyang nasa sabik na mood, well, okay na gumastos ng pera, ngunit tandaan na panatilihin ang isang mababang profile. Dapat tayong maging low-key. Kapag lumabas tayo, kinakatawan natin ang kaharian ng langit. Mukha, ito ay isang malaking isyu sa mundo. Oh, marahas na tumanggaw si Hong Dali, okay, walang problema. Naiintindihan ko ito ng husto. Pagkatapos ay bumagsak kaagad ang misteryosong lalaki pagkatapos ng kanyang susunod na pangungusap. Hong Dali, sabi. Kay Ling Xiaoye, bumalik ka at gawing 200 gramo ang mga gintong bar. Hindi tayo mawawalan ng mukha, tama. Siya nga pala, lagyan mo ito ng brilyante at ukit ng ilang salita regalo ni Hong Dali. Nang marinig niya ito, napatulala siya. Ang misteryosong lalaki na laging kalmado ay biglang nabaliw at sinabing, bastos ka, anong ginagawa mo dito? Kanino mo ibibigay? Ibigay mo na lang kung sino ang gusto mo. Pag-uusapan natin ito mamaya, nakangiting sagot ni Hong Dali. Anyway, handa ka sa kahit ano. Sinabi niya na hindi niya nakalimutang aliwin ang misteryosong lalaki, ala. Tutugtog ko ito sa pamamagitan ng tainga. Huwag kang mag-alala. Okay. Okay. Bagamat ganito ang misteryosong lalaki. Sabi niya, sa totoo lang, wala siyang ideya. Sa kabutihang palad, ang pie, side dish at alak ay nakahain sa oras na ito. Matapos tumahimik, sa wakas ay bumalik ang misteryosong lalaki sa dati niyang kalmado at kalmadong hitsura, at dahan-daang sinabi, narinig ko na masarap ang kanyang pie. Dali, pakisubukan ito. Kinuha niya ang isang piraso nito at gumamit ng chopsticks para paghiwalayin ang pie at sinabing casual, nga pala, Dali, naipadala na ang aircraft carrier at kasalukuyang sumasailalim sa final safety inspection. Medyo mainit ngayon, mamasyal sa dagat, huwag lang masyadong malayo. Sinabi niya ito, na nagpapakita ng labis na pagmamalasakit para kay Hong Dali. Siyempre may iba pang dahilan. Kahit siya ay umaasa na makakalabas si Hong Dali para mamasyal. Hanggat lumabas si Hong Dali at gumastos ng pera, tiyak na may mapapala siya. Anuman ang laki, hindi siya babalik na walang dala. Si Hong Dali mula sa probinsya ay tumatakbo sa paligid ng Tianjin City araw-araw, na umaakit sa laway ni Anyangshu at ilang iba pang matatandang lalaki mula sa militar. Buti na lang at maaga siyang pumunta dito ng ilang minuto ngayon, at nag-aalala siya sa mangyayari. Kaya, para madagdagan ang saya, ibinuhos ng misteryosong lalaki ang kalahating tasa ng sangwoto para kay Hong Dali habang nagsasalita, kaunti ang pag-inom. Ang amo ng Changguo ang nagbuhos ng alak para mismo kay Hong Dali. Iba ang treatment na ito. Ang sangwoto na ito ay isang espesyalidad ng Tianjin City. Ito ay may mataas na antas ng nilalaman ng alkohol at medyo malakas. Naalala pa ni Tang Moxon sa gilid ang hitsura ni Hong Dali pagkatapos uminom. Sa gilid, desperadong komandat siya sa Hepe, Tito Hepe, hindi ka makakainom kung malakas ka. Kung uminom ka ng sobra, magkakaroon ka ng mga problema, at kung mayroon kang mga problema, ito ay malaki. Napatingin ang Hepe sa amo. Muli siyang tumingin kay Hong Dali at walang magawang ibinuka ang kanyang mga kamay, gustong uminom ng amo, maglakas loob ba akong kumbonsihin siya? Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang mukha, at ibinaba rin ni Lin Nianwei ang kanyang ulo tila magkakaroon ng isa pang malaking kasiyahan ngayon. Okay, okay. Walang pakialam si Hong Dali kung ano ang ikinababahala ng misteryosong lalaki. Gusto lang niyang maging masaya, kaya wala siyang pakialam at kinuha ang baso ng alak at humigop, tapos pupunta ako sa dagat. Hehe, araw-araw akong mananatili sa lungsod na ito. Ang init kaya wala ako sa mood. Ang dagat, ang araw, ang dalampasigan, walang mas maganda. Haha, alam kong magiging masaya ka. Sa oras na ito, ang misteryosong tao ay hindi tulad ng isang superior. Tiningnan niya si Hong Dali na parang paborito niyang pamangkin, magsaya ka, at tandaan mo muna ang kaligtasan. Siya nga pala, kung may mahanap ka,
sabihin mo sa iyong tiyuhin na pinuno, upang tayo ay magkaroon ng kasiyahan. Ang bagay na ito ay isang kayamanan. Walang makapagsasabi kung anong mga kayamanan ang mayroon sa dagat. Kapag sumakay siya sa carrier ng sasakyang panghimpapawid at nagpaikot-ikot sa dagat, maaari niyang ibalik ang isang dragon o isang bagay, o marahil isang kayamanan sa ilalim ng dagat. Langis. Natural gas. Anyway, sigurado ang misteryosong lalaki na hindi babalik si Hong Dali na walang dala pagkatapos pumunta sa dagat. Pagdating ng panahon, ang kaharian ng langit ay magbibigay lamang ng mga patakaran at kondisyon. Magiging masaya si Hong Dali, magkakaroon ng pera ang pamilya Hong, at magkakaroon ng mga mapagkukunan ang kaharian ng langit, isang win-win-win na sitwasyon. Oo, walang problema, huwag kang mag-alala, Mr. Mysterious, hehe. Napangiti si Hong Dali habang kumakain ng pie, inimbitahan mo na akong kumain ng pie. Kapag may nangyaring maganda sa akin, tiyak na hindi kita makakalimutan. Oo, yan ang nagpapagawa sa'yo. Kaya, ang cute. Ayaw mong kumain mag-isa. Sinadya o hindi sinasadya ng misteryosong lalaki, at pagkatapos ay binigyan si Hong Dali ng pagkain, subukan ito, napakasarap nito. Masasabing nasiyahan sa pagkain ang mga bisita at host, at halos lumuwa ang mga mata ng amo na magalang na naghahain sa kanya. Ako ay napakabuting bata, itong young master na si Dali ay labag sa kalooban ng langit, at ang numero 1 tao sa kaharian ng langit ay personal na magbibigay sa kanya ng pagkain. Ipagkalat man ito, walang maniniwala. Napagdesisyonan na tuwing umaga mula ngayon, kapag bumangon ako, sisigaw ako ng, Dali will work wonders, ng 2 beses. Pagkatapos ay napansin ng may-ari ng tindahan ng cake na lalong namumula ang mukha ni Hong Dali, at ang lalaking ito ay talagang dumighay. Hinayla ni Tang Moxon si Lin Chuyin. Li Nainwei, Ling Xiaoyi at iba pa lahat ay umupo sa loob, at pagkatapos ay kumain ng malakas. Niloloko mo ba ako? Naparami na naman ang nainom nitong bastos na si Dali. Sobrang nakakatakot siya kapag umiinom siya ng sobra. Dapat kang lumayo sa kanya at mag-ingat sa mga aksidenteng pinsala. Alam ng hepe na may mangyayari sa sandaling makita niya si Tang Moxon at iba pa, kaya ang matandang lalaki ay determinadong nagpalit ng mga mesa. Tamang-tama, pagkatapos magbelching ni Hong Dali, nagsimula siyang umiling, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, nakatitig kay An Yangshu, at pagkatapos ay sinimulan niyang abutin ang balbas ng matandang lalaki sa bilis ng kidlat, Lolo An. Ah, gusto mo ang makina? Ang banal na tela. Ah, kung gusto mo. Sabihin mo na lang. Well, kung gusto mo, paanong gusto mo yon? Sa akin, kailangan mo pa ring sabihin sa akin kung ano ang gusto mo ngunit hindi ako ang magbibigay nito sa iyo. Sabi ni Hong Dali. Nang matapos ang klise, napatulala ang misteryosong lalaki. Matagal na nakatayo sa ere ang kamay na may hawak ng pie, at hindi siya makapagdesisyon kung ilalagay ba ang pie sa kanyang bibig o isasawsaw ito sa toyo. Si Tang Moxon, ang hepe at ang iba pa ay halos ibaon ang kanilang mga ulo sa mesa. Ang mga nakapaligid na sundalong nakadogleg at ang mga bodyguard ng Tia Nonay ay lahat ay namumula ang kanilang mga mukha dahil sa pagpipigil ng kanilang mga emosyon, at ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang kakaiba, na parang nakainom sila ng ilang kilo ng sangwoto. Si Lin Chuyin ay napakasimple, bueno, si Dali ay maraming nagsasalita. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkain ng pie. Sa totoo lang, gusto na ngayon ni An Yangshu na sakalin si Hong Dali hanggang mamatay. Napakaraming sinabi ng lalaking ito, at pareho lang. Ang pakikipag-usap tungkol sa iyong biyenan sa loob ng mahabang panahon ay parang langaw na umuugong sa buong araw. Pasensya na, hindi ito isa, ito ay isang kumpol ng mga langaw na nakapaligid sa iyo, naghuhuni. Lumilipad sa iyong mga tainga, tumulong. Tapos halata naman, hindi pa tapos, nang makita ni Hong Dali ang mukha ni An Yangshu, nagpatuloy siya, oh, Uncle An, huwag kang magalit, sasakit ang katawan mo sa galit, sa isang, pop, diretsyong nahulog ang wine glass sa kamay ni An Yangshu. Sa lupa. Hong Dali, nako, tingnan mo, itinapon mo ang tasa bago ako matapos magsalita. May alak sa tasa. Kung itatapon mo ito, madudumi ang kapaligiran. Paano kung tumama ito sa isang bata? Kahit na hindi ito tumama sa bata, mali ang paghampas ng mga bulaklak at halaman. Isang Yangshu ang ganap na lumuhod. Bigla niyang napagtanto na pagkatapos uminom ng bastos na batang lalaki sa kanyang harapan, siya ay walang talo. Kung nakakapatay ang tunog, tiyak na daan-daang beses na siyang namatay, at iyon pa rin ang uri ng pagiging lingchi. Nakakatakot ito. Damn it, this little bastard starts talking like a machine gun after drinking. Ito ay ganap na hindi mabata. Well, Dali, kahit ang misteryosong lalaki sa gilid ay hindi na nakatiis, pwede ba tayong magsalita ng mas kaunti at maging mas tumpak? Napakagulo mo at hindi makarinig ng malinaw. Ah, muling dumighay si Hong Dali at napabuga ng alak, misteryosong tiyuhin, gusto mo bang magtanong tungkol sa mechanical Saint Cloth? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong itanong. Oo, gusto ko ulit. Sa pagtalikod, ang misteryosong lalaki ay mabilis na huminto, bueno, Dali, tingnan mo ang mga banal na damit na iyon. Bakit hindi mo ito ipahiram sa amin pagdating ng panahon? Ang bagay na ito ay isang kayamanan. Bilang isang misteryosong tao, wala siyang magagawa tungkol dito.
Umorder siya. Ang pangunahing punto ay ang taong ito ay halatang lasing, kahit isang utos ay walang silbi. Nako! Wala lang, natigilan si Hong Dali. Iyan na, mahiwagang tiyuhin, tingnan mo ito. Haha, hehe, pagkasabi niya nito, tumawa siya, ngunit ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay napakalinaw. Ikaw bastard, sa tingin ko ikaw lang sa mundo ang nagnanais ng ganoong matuwid na kalagayan. Tumingin ang misteryosong lalaki kay An Yangshuo, at nang makita nilang lumuwag ang tono ni Hong Dali, tila hindi ito masyadong lasing. Ipinakita nito na maaari pa ring pag-usapan ang bagay na ito, at agad niyang sinabi, sabihin mo sa akin, kung talagang magagawa mo ito, anong mga kondisyon ang gusto mo? Chapter 505, Gusto kong kontratahin ang fish pond. Sa totoo lang, wala pang nakakausap ng ganitong misteryosong lalaking ito mula nang marating niya ang posisyong ito. Sa tingin ko siya ang numero 1 tao sa langit, ngunit ngayon siya ang nagkukusa na hilingin sa kabilang partido na gumawa ng mga kondisyon. Totoo talaga ito, walang maniniwala. Isang Yangshuo na bamulong sa gilid, how dare you ask for conditions from me, boss? This bastard, I really want to slap him to death. Sa totoo lang, wala akong anumang kondisyon, ngayon ay hiniling sa kanya ng misteryosong tiyuhin na gumawa ng kondisyon. Bagamat lasing si Hong Dali, naiintindihan pa rin niya ito. Ang taong ito ay umindayog, na nagpapakita na siya ay isang mabuting bata pa rin, hayaan mo akong pag-isipan ito. Misteryosong tiyuhin, gusto kong makipagkontrata sa isang fish pond at ipadala ito sa aking pamilya Xingchen. Fish pond. Misteryosong tiyuhin ng lalaki at si An Yangshuo ay nagkatinginan sa isa't isa na may pagkalito. Anong klaseng fish pond ang gustong kontratahin ng bastos na ito? May balak ba siyang mag-alaga ng isda? Sinabi ng misteryosong lalaki, ito ay isang maliit na bagay. Sabihin mo lang sa akin kung aling fish pond ang gusto mo. Pagkatapos, ang mga sumunod na salita ni Hong Dali ay agad na naging sanhi ng pagbagsak ng dalawa. Oo, iyon, ang mahiwagang tiyuhin, sa tingin ko ang silangang bahagi ng ating paraiso. Ang East China Sea ay medyo maganda, kaya ako na lang ang bahala sa bahaging iyon. Magtayo ng East China Sea Dragon pala sa ilalim ng dagat sa hinaharap. Gusto talaga ng taong ito na sakupin ang buong East China Sea. Anong ginagawa mo? Bastos ka. Ang misteryosong lalaki ngayon ay talagang may pagnanasa na sakalin si Hong Dali. Naniniwala ka ba na hihilingin ko sa mga tao na ikulong ka ngayon? Tinatawag ng iyong pamilya ang East China Sea na isang fish pond. Kaya lang, ituloy mo, upang harapin ang pagpapanatili, gusto ko talagang magtayo ng palasyo ng dragon, walang kamalay-malay si Hong Dali na humiling ng sobra. Humalaklak siya at sinabi, misteryosong tiyuhin. Pangako mo lang sa akin, nakikita mo kung gaano ito kabihira para sa akin. May gusto ka ba? Sinabi niya, hindi nakakalimutang lumingon at ngumiti ng nakakatuwang kay Tang Moxon, Xingchen. Ano ba? Gusto kong malaman ng lahat sa mundo. Ang fish pond na ito ay kinontrata mo. Tapos, dagdag pa niya, oo. Naalala ko lang. Bigyan mo nga ako ng panda, gusto ni Xingchen yun. Halos ibaon ni Tang Moxon ang kanyang ulo sa ilalim ng mesa, hindi ko alam kung sino ang taong ito. Kilalanin mo siya. Well, hindi nagalit ang misteryosong lalaki. Inisip lang niya ito, pagkatapos ay commendat kay An Yangshuo at sa pinuno, at pagkatapos ay sinabi kay Hong Dali, kumain ka muna. Tara at pag-aralan natin ito. Oh, okay, ngumuso si Hong Dali at halos lumuwa ang talukap ng mata, kung ganoon ay matutulog muna ako saglit, pagkasabi niya noon, nakatulog siya kaagad. Tumayo ang tatlong misteryosong lalaki, pagpasok sa isang pribadong silid na may magandang soundproofing, hininaan ng misteryosong lalaki ang kanyang boses at nagtanong, plano ng bastard na ito na sakupin ng East China Sea. Ano sa palagay mo? Kahit na mukhang lasing siya sa ibabaw, sa palagay ko alam niya iyon sa kanyang puso. I do. Sa tingin ko ang bagay na ito ay dapat pag-usapan. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba at saglit na nag-isip, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, Boss, sino sa tingin mo si Hong Dali? Siya ay sobrang aliberga. Kaya ba talaga siyang mag-alaga ng isda? Talaga bang sasabihin mo sa iba, akin ang East China Sea na ito at bawal kang pumunta at mangisda? Halatang hindi. I guess this kid is most playful. The key is that our heaven's heaven, which is traditional festival, which is Chinese, the day after tomorrow. Isang regalo lang ang gusto niyang ibigay sa kanyang nobyo, si Tang Moxon, mukhang pabaya ang bastos na ito, ngunit alam kong kung masisiyahan ko siya sa pagkakataong ito, tiyak na wala siyang magagawang masama sa atin, tumawa ang hepe, hindi ba nasa East China Sea ang bagay na iyon? Kinindatan niya ang misteryosong lalaki, alam mo na. Ito ay medyo posible. Kumunat ang noo ng misteryosong lalaki. Sa totoo lang, biglang gustong kontrahin ni Hong Dali ang buong East China Sea, at hindi siya makapag-react. Ang ganitong malaking lugar ng dagat ay kinontrata sa isang individual. Hindi kailanman narinig ang tungkol dito. To put it nicely, it's called nonsense, but if it's more serious, it's called breaking the earth and become a marquee. Ang kahulugan ay ganap na naiiba. Ngunit ang sinabi ng pinuno ay lubos na posible. Ang munting bastard na ito ay mukhang tanga, ngunit siya ay talagang matalino.
Bawat salita na sinasabi niya at bawat ginagawa niya ay parang may espesyal na kahulugan. Hindi kaya sa pagkakataong ito, talagang may iniisip ka. Boss, wala na akong pakialam sa kahit ano paman. Mahina sinabi ni An Yangsho, alam ko rin na maswerte si Hong Dali, isang bastard. Wala akong pakialam kung ano ang gusto niyang gawin. Anyway, kailangan mong gumawa ng paraan para makontrol ang mga makinang iyon. Gusto ko ang banal na damit, at kung kaya mo, mangyaring magpatamba pa. Ang National Day Parade ay wala pang 2 buwan. Boss, gusto mo rin na maakit ng ating kaharian ng langit ang mga tao sa buong mundo. Tingnan mong mabuti ha. Sa mga kondisyon, hindi sasali ang military department natin, bahala na, hehe. Ayos lang sa kanya yun, yung benefits lang gusto niya. Anuman ang anumang bagay, ang bola ay sinipa pabalik. Sa katunayan, para sabihing tahasan, hayagang sinuportahan ng pinuno si Hong Dali. Bagamat hindi ito direktang sinabi ni An Yangsho, lihim siyang walang pagtutol. May intensyon nga ang misteryosong lalaki na pumayag sa kahilingan ni Hong Dali. Sa tahasang pagsasabi, talagang nakakapanatag ang karakter ni Hong Dali bilang isang alibughang anak. Siya ay isang alibughang tao at nagloloko, ngunit ang taong ito ay walang talo na swerte para protektahan siya. Ang susi ay wala siyang ambisyon. Anyway, isang araw lang siya naglalaro at walang pakialam sa ibang bagay. Ginagawa niya ito ayon sa gusto niya at walang nakakasakit na karakter. Ito ang pinakanasiyahan sa mga taong ito. Kung hindi, kung ito ay sinuman, alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Pero iba ang Hong Dali. Sa kanyang ugali na labis na makamit at maliitin ang mga talento, kahit na ang East China Sea ay talagang kinentrote niya, ito ay magiging isang lugar lamang upang iparada ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ang pinakamahalaga ay kung pupunta ang taong ito sa East China Sea, baka makuha pa rin niya ito. Anong magandang bagay? Sa underground na kuweba sa labas ng Tianjing Mountain, mayroong higit sa 60 tonelada ng Edmond alloy, tulad ng isang malaking piraso ng petrified wood, at ang mahiwagang power beam. Anyway, ang lupain sa ilalim ng alibughang anak na ito ay hindi walang kabuluhan. Ngayon sa ilalim ng bundok sa Shuiling Village mayroong ilang mga bagay na hindi ko pa natutuklasan, ngunit sa palagay ko ay may ilang magagandang bagay sa hinaharap. Well, dahil pareho kayong nagsabi niyan, naiintindihan ko. Tumayo ang misteryosong lalaki at nakangiting sinabi, sige, tingnan muna natin kung anong mga sorpresa ang ibibigay sa atin ng munting bastard na ito na si Hong Dali. Kung mas kaunti, hindi, haha. Haha, hindi naman masama. Ang pinuno ay lubos na panatag tungkol kay Hong Dali, walang makapagsasabi kung gaano karaming magagandang bagay ang taong ito, at malamang na siya lang ang nakakaalam nito. Pagkalabas ng private room, umupo ang misteryosong lalaki sa kanyang upuan at kumagat ng pay na may eleganteng tindig. Hindi siya tumingin kay Hong Dali at nagtanong lang, Dali, ayos lang ang panda, pero paano naman ang East China Sea? Ikaw medyo mataas ang kahilingan, pero hindi imposibleng pumayag. Depende ito sa kaya mong ibigay bilang kapalit. Hindi ba mataas ang kahilingan ko? Mataas pa ba ito? Nalilito si Hong Dali. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, ito ay hindi mas angkop, ako ay, isang parang bata, sinok. Haha, sabihin mo sa akin, ano ang ipapalit mo dito? Nakangiting tanong ng misteryosong lalaki. Daan. Naibigay ko na ang 5 set ng mekanikal na banal na damit na iyon. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Dahan-daang pinaikot-ikot ni Hong Dali ang kanyang mga daliri. Sa oras na ito, siya ay matino, ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ang gusto ko. Ang mga dating lumalabas sa dagat ay hindi maaaring ibigay sa. Mayroon ka ng virtual reality na interconnection na teknolohiya. Maaari mong hiramin pansamantala ang malaking pagong na si Xuanwu. Ang mga bagay sa lungsod ng science fiction ay hindi maaaring ilipat, at mayroon ka ring mga larwang eroplano. Sinabi lang niya sa puntong ito, halos ayaw siyang sakalin ni An Yangsho hanggang mamatay. Wala kang binibigay o hinihiram, inaasar mo ba kami? You brat, this will not work and that won't work. How about your sincerity? Namula ang leeg ni An Yangsho sa galit at sumigaw siya ng malakas, maniwala ka man o hindi, padadalhan kita ng stretcher at sasabihin sa iyo na humiga ka at bumalik. Hehe. Huwag kang mabalisa, tumawa si Hong Dali, hindi man lang ito sineryoso, hindi pa ako tapos magsalita. Sa totoo lang, maaari mo na lang kopyahin ang mga mekanikal na banal na damit at gumawa ng libo-libo sa mga ito, gayunpaman. Hanggat maaari itong automatikong armado, okay lang na magkaroon ng ilang hindi gaanong makapangyarihang mga armas. Sa katunayan, naalala ko lang na may isa pang magandang bagay na banggitin na. May magandang bagay. Ang lalaking ito ay talagang may magandang bagay sa kanyang mga kamay. Nagkatinginan ang 3 misteryosong lalaki, gamit ang maliliit na mata na iyon. Pagkatapos ay nagkunwaring walang pakialam ang misteryosong lalaki at kinain ang pie, may mga magagandang bagay din, pag-usapan natin ito at tingnan natin kung ano iyon. Sa iyong pananaw, dapat malapit lang. Hindi mo alam kung paano ilabas ito, di ba? Kaya. Hindi naman masama, mahinang sabi ni Hong Dali, ipapahiram ko sa iyo ang aking Gulan shoe at ibabalik ko muna ito para sa pag-aaral. Kailangan ko pa ring pumunta sa dagat.
Hindi ko kailangan ang taong ito sa ngayon ngunit kailangan mong ibalik ito sa akin pagkatapos mong mag-research. Magagamit ang sasakyang iyon sa hinaharap. Hindi mo ito maibibigay. Gulan Shio. Ano ang kawili-wili sa isang kotse? Bagaman ang pinakamataas na bilis nito ay maaaring umabot sa higit sa 500 kilometro bawat oras, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa militar. Ang misteryosong lalaki ay nagtanong ng kakaiba, ang kotse na iyon. Ang ibig mong sabihin ay hilingin sa amin na pag-aralan ang bilis nito. Nanlaki din ang mga mata ni An Yangshu. Sa panahon ng parada ng militar, isang malaking hanay ng mga sasakyang militar ang dumaan sa bilis na 500 kilometro bawat oras, at pagkatapos ay nawala sa isang kisap mata. Nakakatakot iyon. Siyempre hindi. Umiling si Hong Dali, napakalakas ng sistema ng depensa ng kotse ko. Hindi ko sinasadya. Busog na ako. Paano kung tingnan natin ngayon? Maglakad-lakad tayo. Fair na. Nang marinig ang malakas na sistema ng depensa, si An Yangshu, ang hepe ng militar, ay hindi makaupo sa unang pagkakataon. Binuhat niya si Hong Dali at nagmamadaling lumabas, halika, tara at tingnan natin. Kung itatago mo sa akin ang gayong kayamanan, dapat kang parusahan ng batas militar. Iyan ba ang Gulan Shio mo sa labas ng pinto? Alisin silang lahat. Tingnan kung anong uri ng sistema ng pagtatanggol ang pinag-uusapan ng bastard na ito. Pero makipag-deal muna tayo, hindi kita bibigyan ng kompensasyon sa pagsira mo sa hukbo natin. Hindi ako taga-sundalo, sumigaw si Hong Dali, Tito Chief, pakitulungan. Gatlang M. Kabanata 506, Tatlong Heneral ng Langit. Pagkatapos ng isang oras, ang hilagang suburb ng Tianjin City ay ang martial arts training ground ng Heavenly Kingdom Tianjin Military Region. Ito ay itinuturing na gilid ng semi-desyerto na lugar sa hilagang bahagi ng Tianjin City. Walang laman ang lahat sa paligid. Sa lupa ay buhangin at bato lamang. Paminsan-minsan ay may isa o dalawang dilaw-berdeng foxtail na damo dito at doon. Hindi kalabisan na sabihin na ito ay isang lugar kung saan hindi nangangitlog ang mga ibon at hindi tumatay ang mga kuneho. Siyempre, ang lahat ay may dalawang panig, at ang kapaligiran dito ay lubhang malupit, ngunit may mga pakinabang pa rin, iyon ay, kahit na ito ay sumabog, hindi kailanman magkakaroon ng anumang mga isyu sa kaligtasan. Maraming mga eksena ng pagsabog sa mga pelikula ng digmaan ang kinunan sa malapit. Kung gusto mong subukan ang sistema ng pagtatanggol ng Gulan Shio na binanggit ni Hong Dali, ito ang tiyak na pinakamagandang lugar, wala. Sa oras na ito, dumating na ang Gulan Shio ni Hong Dali, pinalipad ng helicopter. Ang misteryosong lalaki, si An Yangshu, ang hepe, at si Hong Dali at ang kanyang partido ay inilipad din ng helicopter. Kaya't mabilis na nagtipon ang lahat at naupo sa isang kinatatayuan sa di kalayuan. Nabalitaan ng mga hepe ng militar sa rehiyong militar ng Tianjin na ang mahiwagang alibughang si Hong Dali ay nakagawa ng ilang mga bagong gadget na ibibigay sa rehiyon ng militar para sa pagsasaliksik, at silang lahat ay nagmamadaling nagtipon sila ng mabilis at mabagal. Sa sorpresa ni Hong Dali, si An Yangshu ay hindi lamang halos nagsimulang makipag-away sa kanya sa sandaling sila ay nagkita, ngunit nagsimula ring makipag-away sa ilang iba pang malalaking boss sa militar halos sa sandaling sila ay nagkita, at pagkatapos ay tinulungan ng hepe si Hong Dali, talagang siya ay nakahawak sa kanya, at siya ay lumibot sa paligid pagkatapos uminom. Habang pinapanood si An Yangshu at ilang matatandang lalaki na nag-aaway, ipinakilala niya si Dali kay Dali. Isang lalaking nasa edad 50 na may malasutla na kilay. Na may tunog na parang kampana, malakas niyang sinabi, Mr. An, napakalakas mo. Hindi ko inaasahan na tatawagan ko si Hong Dali dito. Ipinakilala ng pinuno, isa sa tatlong heneral ng Kaharian ng Langit, si Ma Jiming, ay isang mag-aaral ng An Yangshu. Sila ay ganap na mga die-hard. Sa oras na ito, ang isa pang matandang lalaki na mukhang halos kasing edad ni An Yangshu ay nagsabi ng masama, nagdaraya ka at nangaagaw. Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang tao rito. Anong edad pa rin ang mayroon ng matandang ito? Hindi ko talaga alam kung paano ko nabuo ang ganitong uri ng karakter. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Hong Dali at sinabing, Dali, huwag kang matakot sa matandang iyon na si An Yangshu. Sigurado akong hindi kanya tatantanan. Pabago-bagong pagsang-ayon ni Dali, kung gayon salamat, matanda, ipinakilala ng hepe sa gilid, ang pinakamadaldal sa tatlong heneral, ang pangalan niya ay Hao Ren. Siguradong mabuti siyang tao at walang respeto sa sariling bayan. I mean, ayoko sa mga foreigner kahit saang bansa sila galing. Oo nga, pagkatapos purihin ni General Hao Ren si Hong Dali, kinukat niya ang kanyang mga labi at sinabing, siya nga pala, gawin mo na Dali mula ngayon. Ano ba yan, huwag kang magdala ng mga dayuhan. Iniwan ko na lang sa tabi ang Catherine na iyon at naglaro. At ang bago mong pelikulang, Saint of the Goddess, bakit mo hinihiling sa mga dayuhan na kumilos dito? Dapat magkaiba ang intensyon ng mga ganyang tao. Sa ibabaw, sinusubukan nilang makipag-ayos sa iyo, ngunit sa katunayan, wala silang tunay na mga plano sa isip. Ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat tiisin. Ngayon lang nalaman sa wakas ni Hong Dali kung saan nagpunta ang kakaibang reporter na si Catherine. Mukhang ayaw talaga nitong si Uncle Hao sa mga foreigner in general. Ito ba ay itinuturing na isang uri ng celestialism?
Nagtanong si Hong Dali, Tio Hao, si Catherine iyon. Wala bang panganib? Hindi delikado, inayos ko na magbakasyon siya, tumawa si Hao Ren at sinabing, alam kong mabait ka, kaya mananatili akong isang kamay. Nang makitang tila magkatugma sina Hong Dali at Hao Ren, kinakabahang huminto si An Yangshu sa harap ni Hong Dali at itinuro ang ilong ni Hao Ren, Old Hao, kailangan kitang bigyan ng babala. Huwag kang gumawa ng kahit ano at makipag-usap lang para makuha ang mga tao mula sa akin, sinasabi ko sa iyo, walang paraan. Kung gusto mong pagnakawan si Hong Dali, ipaglalaban ko ang iyong buhay. Hong Dali, hepe, tinakpan ng misteryosong lalaki ang kanyang noo at sinabing, magkukurutan ng mga matandang ito kapag nagkita sila. Sa oras na ito, ang huling general ay nagsabi, matandang An, ano ang problema, lalaban ka ba? Dali, ito ang aming langit at lupa, hindi ikaw. Sa pamilya ni An Yangshu, kung sino ang may magandang relasyon ni Dali ay ang kanyang sariling negosyo. May pakialam ka ba dito? Ulong ang pinuno, ang pangalan ng lalaking ito ay Tang Yuanqing, at siya ay mula sa parehong pamilya ni Tang Moxon. Noon pa man ay malapit siya kay Hao Ren. Mahilig siyang makipaglaban kay An Yangshu. Magkalaban-laban silang dalawa, at halos magkapareho ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Oo nga, nang marinig ni An Yangshu ang sinabi ni Tang Yuanqing, agad niyang sinimulan na itaas ang kanyang mga braso at manggas, hoy, anong problema, Old Tang, gusto mong makipag-away sa akin? Mga aktibidad. Okay, matagal ko nang hindi ginagalaw ang aking mga lumang buto. Talagang hindi komportable kung hindi ko ito gagawin. Gawin mo lang, walang takot sa sinuman. Si Tang Yuanqing ay hindi natatakot sa kanya. Itinuro sa gilid, nandyan lang yan. Ang talunan ay itreto ka ngayong gabi. Tatatekan ka ng talunan. Parehong ginawa ni An Yangshu at Tang Yuanqing ang kanilang sinabi. Natigilan si Hong Dali at ang iba pa. Ito ay masyadong nakakagulat. Bar. Talaga. Kung hindi, walang simple tungkol sa mga matatandang ito. Isang Yangshu at Tang Yuanqing ay naglalaban habang tumatakbo. Sinuntok at sinipa mo ako. Sobrang exciting ang laban. Pareho talaga silang makakalaban. Sa pangkalahatan, ito ay talagang isang gawain, at dapat siyang bugbugin ng madalas. Ang pinuno sa gilid ay nanood at nagpaliwanag kay Hong Dali, ang dalawang matandang lalaki na ito ay nag-aaway sa loob ng ilang dekada, at habang sila ay nag-aaway, mas nagiging matatag ang kanilang relasyon. Ngunit wala talagang lugar para mga tuwiran. Habang nagsasalita siya, si An Yangshu ay natamaan sa kanang butas ng mata. Sinuntok niya ang kanyang kamao, gumawa ng ouch, at nagalit, ikaw Tang Yuanqing, may gagawin akong karumihan sa iyong lolo. Hahaha, tumawa ng malakas si Tang Yuanqing, kung hindi ka kasing galing ng iba, huwag mong sabihing ginagawa ito ng iba. Hintayin mo ako, halika. Naging mabangis din si An Yangshu, at halatang mas mabilis ang kanyang pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, si Tang Yuanqing ay nakatanggap ng isang malakas na suntok sa kaliwang bahagi ng mata, okay, ang iyong pag-atake ay medyo madilim. Nag-click silang dalawa. Tumagal ng mahigit 10 minuto ang pambubugbog. Sa huli, na may panda eyes on his face, bumalik siyang huffing and puff, wala ng away, ang away ng lola niya ay matagal nang nagaganap at walang nanalo. Hong Dali at iba pa natahimik siya nang makita ito. Hindi kaya ang dalawang taong ito ay may maalamat na pagkakaibigan. Matapos ang laban nilang dalawa, hindi nakalimutan ni Hao Ren sa gilid na manalo kay Hong Dali. Dali, tingnan mo ang dalawang taong ito, mga barbaric sila. Napaka-barbaric. Mula ngayon, dapat kang sumama sa akin, at ginagarantiyahan kita ng magandang buhay. Tumango si Hong Dali sa gilid, galing. Nang tuluyang matapos ang kaguluhan, ngumiti ang misteryosong lalaki at sinabing, sige, kayong mga matatanda, mag-away kayo sa sandaling magkita sila. Dali ang yaman ng ating langit, di ba? Mahalagang magnegosyo muna, na ipadala na ang lahat, ngunit dito muna kayo nag-aaway, para hindi kayo nagmamadali. Nang marinig ang sinabi ng misteryosong lalaki, si An Yangshu ay parang isang panda na may maitim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at sumigaw, nakalimutan mo ang negosyo, lahat ng ito ay dahil sa iyong matatanda. Magmadali. Ayusin ang mga tao, hilingin sa mga tao na ihanda ang mga lalaki. Ano pang hinihintay mo? Anong problema? Sinabi rin ni Tang Yuanqing na may maitim na bilog, hindi ba nandito na si Dali? Mayroon bang mas malaki pa rito? Sinaway ng isang Yangshu, alam mo kung ano. Pumunta kami dito ngayon para subukan ang sistema ng depensa ng kotse ng bastard na si Hong Dali. Kung hindi, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng oras ang boss na makipagtulungan sa iyo kapag siya ay abala araw-araw? Bakit gusto mo akong makausap ulit? Nakipag-away siya at sinabing, nagtatrabaho lang kami, pero ikaw ang gumagawa ng totoong negosyo. Paano kung mag-aaway na naman tayo? Ito na naman ang poster ng laban. Sa oras na ito, ang estudyante ni An Yangshu na si Ma Jiming ay biglang nakakita ng isang daga na dumaan at tumawa ng malakas, huwag na kayong mag-away, hapunan na tayo. Dagdagan pa natin ng gulay. Si Tang Moxon at ang iba pa ay biglang nakaramdam ng lamig. Hulihin ang mga daga, huwag pa tayong mag-away. Matapos marinig ang mga salita ni Ma Jiming, agad na kumalma sina An Yangshu at Tang Yuanqing.
Sa katunayan, sinabi ni Majiming na ito ay isang dagdag na ulam, ngunit iyon ay mababaw lamang. Ang ibig niyang sabihin ay isuko na lang ito ng lahat sa sandaling ito ay mabuti. Mas mabuting gawin muna itong opisyal na magkasama, at pagkatapos ay maaari nating pag-aralan ang iba pang mga bagay pagkatapos ng pangunahing negosyo. Ito ang kanilang lumang paghiwa sa loob ng ilang dekada, kaya natural na hindi alam ni Tang Moxen at ng iba pang mga tagalabas. Ngayong hindi na nag-aaway sina An Yangshuo at Tang Yuanqing, natural na magiging maayos ang mga usapin sa negosyo. Hindi nagtagal, ang mga stand, ang open space, at gulansyo. Mga tangke, eroplano, rocket launcher. Handa na silang lahat. Ito ay isang ganap na malaking eksena. Isang Yangshuo ang espesyal na nanawagan para sa pinaka-advanced na short-range na armas sa Changguo. Ang tangke ay ang pinaka-advanced na Type 88 main battle tank sa Heaven, at ang sasakyang panghimpapawid ay ang Thunderbolt gunship na may pinakamalakas na firepower. Ang pangunahing gawain ng sasakyang panghimpapawid na ito ay harangin ang larangan ng digmaan sa taas ng puno at alisin ang nakapirming at mobile na epektibong puwersa ng kaaway. Ilang mga kakayahan sa air combat. Hindi na kailangang sabihin, ang mga rocket launcher ay ang pinakamakapangyarihang rocket launcher na kasalukuyang nilagyan sa mundo at maaaring sirain ang lahat ng mga aktibong tank at armored na sasakyan. Tulad ng para sa iba pang mga high-tech na armas, ang mga karaniwang may medyo mahabang hanay. Ang ganitong uri ng pansamantalang eksperimento ay mahirap ayusin at masyadong matagal. Nagtanong si Majiming sa mahinang boses, Mr. An, anong klaseng sasakyan ito? Hindi ba ito natatakot sa mga missile? Ang isang Yangshuo ay tumango at nagsabi, ang sinabi ng maliit na bastard na ito, paano ko malalaman kung ito ay totoo o hindi? Anyway, marami siyang magagandang bagay sa kanyang mga kamay, hanggal ay titingnan ko kung ang kotse na ito ay unang gumana, at isaisip ito. Ang amo, magbabayad pa rin ito. Tang Yuanqing, ang teknolohiya ng bastard na ito ay sinasabing nauuna ng mga dekada sa mundo. Sa tingin ko ito ay maaasahan hindi natin ito kailangang bayaran kung ito ay pumutok pa rin. Sa kabilang panig ng kinatatayuan, palihim na hinailan ng pinuno ang manggas ni Hongdali at nag-aalalang bamulong. Ikaw bastard, wala ba talagang mali sa kotse mo? Iyan ay isang rocket launcher, hindi isang ordinaryong pistola. Maaari bang maging bomb-proof ang iyong sasakyan? Ang sinabi niya ay iyon din ang gustong malaman ng ibang taong naruroon. Si An Yangshuo, ang misteryosong tao at ang militar ang tatlong general ay nagpanteng lahat ng kanilang mga tainga, gustong marinig kung ano ang isasagot ni Hongdali. Ah, okay lang, pasabugan mo na lang. Gaya ng inaasahan, napakatatag na sagot ni Hongdali, na nagpatuloy sa kanyang kakaibang estilo, kung talagang pumutok ito, gagawa ako ng isa pa. Wala pa rin akong pera. Kabanata 507, maaasahan. Siyempre, walang problema sa paggawa ng isa pang kotse pagkatapos na ito ay sumabog, ngunit ang problema ay dapat ito kapag walang tao. Maaari mong pasabugan ito sa anumang paraan na gusto mo. Ngayon ay napakaraming malalaking lalaki sa militar ang nakaupo dito at nanunood, at ang kanilang mga leeg ay lahat ito ay nakaunat na parang giraffe. Sa tingin mo tapos na tayo sa paggawa lang ng isa pang sasakyan? Paano ang lokohin ang mga tao? Oo nga, nang marinig ang mga salita ni Hongdali, lahat ng mga opisyal ng militar na naruroon ay tumigil. Ang init ng ulo ni An Yangshuo ay ang pinakamarahas, at galit niyang sinabi, ikaw brat, ano ang pinagsasabi mo? Ganito ba kaming mga matatanda? Teka, sa tingin mo wala kaming kinalaman sa iyo? Oo, umalis din ang tatlo pang tao, ano ang ibig mong sabihin sa paggawa ng isa pang kotse? Ah, kung hindi ito gumana, itigil na lang natin ang pagsubok. Mas praktikal na bumalik at pag-aralan ng diskarte. Sa oras na ito, hindi na nakatiis ang pinuno, maaari ka bang magsabi ng ilang salita? Bagamat medyo talo si Hongdali. Ngunit medyo maaasahan pa rin ito. Sinok, dumukot si Hongdali ng isang dakot ng dairy beans mula sa kanyang bulsa at nagbigay ng dalawa sa bawat isa kay Tang Moxen at iba pa, habang kumakain, medyo maaasahan. Ang taba mo, hingal na hingal pa. Ang pinuno ay mapagpasyang binago ang kanyang tono, kahit hindi ito mapagkakatiwalaan, kailangan nating maghintay hanggang sa pumutok muna tayo. Ang mga rocket ay handa na. Oo, pasabugan mo yan para sa akin. Pasabugan mo yan ng gusto para sa akin. Marahas na sigaw ng isang Yangshuo mula sa gilid. Walang magawang umiling ang misteryosong lalaki. Ang An Yangshuo na ito ay parang isang sundalo mula sa digmaan ilang dekada na ang nakalipas. Puno siya ng hindi nararapat na gangsterismo. Kung hindi, hindi siya magiging isang tenyente general lamang pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Natatakot ako na baka matagal na siyang patay. Umabot sa tuktok. Ngayon sa pagtango ng pinuno, ang mga bagay ay nagsimulang maging abala sa lalong madaling panahon. Ang rocket launcher na ginamit upang pasabugan ang kotse sa pagkakataong ito ay ang pinakamalakas na rocket launcher na kasalukuyang nilagyan sa mundo at maaaring sirain ang lahat ng mga aktibong tank at armored na sasakyan. Isang Yangshuo ang nagbigay ng utos bago siya dumating, na gamitin ang pinakamahusay, ang pinakaperpekto at ang pinakamakapangyarihan para sa lahat. Dahil sinabi ni Hongdali na napakalakas ng sistema ng depensa ng sasakyan, hindi na kailangang maging magalang.
Kung ito ay isang bulletproof na sasakyan, mahihiya si Hong Dali na ialok ang basurang iyon kapalit ng mga karapatan sa pagkontrata ng buong East China Sea. Siyempre, may isa pang dahilan. Anyway, mayaman si Hong Dali, isang alibughang babae, kaya hindi siya magdaramdam kung ito ay masabog. Kaya ito sumabog. Una, 3 sundalo ang nagdala ng mga rocket launcher. Matapos ikarga ang mga rocket, itinutok nila ang gulansiyo ng Hong Dali mula sa malayo. Maghintay hanggang handa na ang lahat. Kumaway ang maliit na pulang bandila sa stand, at sabay-sabay na hinayla ng 3 tao ang gatilyo. Biglang, boom, boom, boom. 3 matutulis na tunog ang bumasag sa hangin, at 3 malalakas na rocket ang lumipad diretso patungo sa gulansiyo. Nakaraan. Ang mga buntot ng 3 rocket na ito ay napuno ng malalakas na maapoy na ahas. Nakakatakot ang tunog, at naglabas sila ng makapal na ulap ng asol na usok. Gayunpaman, sa isang kisap mata, lumipad sila kung saan nakaparada si gulansiyo. Boom, boom, boom. 3 dumadagandong na tunog ang tumunog, at lumipad ang mga shrapnel. Nasira ang lahat, ang pambobomba ng 3 rocket lamang ay gumawa ng 3 malalaking butas sa lupa. Sapat na ang momentum para mapapantayan ng isang maliit na bundok, kahit isang nagsasaka lamang ng gulan. Gaano man kalakas ang sistema ng pagtatanggol, talagang imposible itong mapaglabanan. Ito ang kapangyarihan ng mga rocket, puno ng walang katapusang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng lahat ng individual na sandata na umaagos sa buong mundo, at maaari pang trituhin ng mga tank at armored vehicle na parang wala lang. Di nagtagal, ang makapal na usok ay nawala, at ang lahat ng naruroon ay nagmulat ng kanilang mga mata. Ito ay, natigilan si An Yangshu. Nagulat din ang 3 hepe ng militar. Natigilan ang misteryosong lalaki, at gayon din ang pinuno. Hindi lamang si Gulansiyo ay hindi lubos na natangay gaya ng inaasahan, ang kanyang mamantika na balat ay hindi man lang napinsala. Nakaupo lang ito ng buo, at parang wala man lang dam-aikit na alikabok dito. Ang 3 rocket na iyon ay tila sumabog sa ibang espasyo. Imposible ba ito? Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, biglang tumayo ang lahat. Tumingin si An Yangshu kay Gulansiyo sa di kalayuan. Sinabi niya sa pagkabigla, walang nangyari. Mga rocket iyon. Ang baluti ng tangke ay maaaring sabog, ngunit ang balahibo ng kotse na ito ay hindi man lang napunit. Dapat ako ay nasilaw, tinitigan ni Hao Ren si Gulansiyo na bamulong, ang bagay na ito, ang sistema ng pagtatanggol ng bagay na ito. Ganoon din ang pakiramdam ko, wala pa akong narinig na anumang bagay sa mundo na maaaring magkaroon ng ganitong uri ng depensa. Sinabi ni Tang Yuanqing, malamang may mali dito. May malaking problema, bilis, nasaan ang video na kaka-record mo lang? Halika at i-play ito muli. Ang ganitong uri ng eksena ay dapat na naitala sa site. Maya-maya, may nagdala ng video camera. Ipinadala. Ang misteryosong lalaki, ang pinuno, si An Yangshu at ang iba pang 4 na tao ay nakatitig sa electronic screen ng camera. Magsisimula ang pag-playback ng screen. Sa pagkakataong ito ay kinunan ito mula sa pananaw ni Gulansiyo. Mula sa pananaw na ito, ilang mga rocket ang pinaputok noong una. Pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, wala sa mga rocket ang tumama kay Gulansiyo. Sabay-sabay itong sumabog mga 10 metro sa harap ng Gulansiyo, at malabo, tila may malabong gintong halo na kumikislap sa harap ni Gulansiyo. Ang shockwave ng pagsabog ay ganap na hinarangan ng halo na iyon. Kahit isang piraso ng shrapnel na lumilipad sa kalangitan ay hindi makakalipad. Sok! Sabay-sabay na hingal ang isang grupo ng mga tao. Kung mayroon mang sapat na malakas, kunin natin ang halwang metal ng Edmond bilang halimbawa. Ang mga rocket na ito ay talagang hindi maaaring sumabog. Pero kahit gaano pa ito kalakas, malakas pa rin ang physical defense nito. Ngunit ano ang nangyayari sa nagtatanggol na kalasag na ginawa ni Gulan? Gumawa ng mga missile na sumabog sa hangin. Paano kung subukan natin ulit? Alam ng misteryosong lalaki na talagang nakatagpo siya ng isang kayamanan ngayon. Kahit na hindi ko alam kung paano ginawa ni Hong Dali, isang bastard, itong defensive shield, pero anyway, nandoon ang epekto. Talagang masigla. Subukan mo ulit. Sinulyapan ng isang Yangshu si Hong Dali, ikaw bastard, okay ka lang ba? Kahit ano, malakas ang kotse ko. Inihagis ni Hong Dali ang isa pang dalibin sa kanyang bibig, na para bang sa sandaling ito ang pinag-uusapan ng lahat ay mga karaniwang bagay na tulad ng, kumain ka na ba ng almusal mo? Ngayong sinabi ni Hong Dali na ayos lang, ano pa ang masasabi? Mabangis na ikanaway ni An Yangshu ang kanyang kamay, sige, pasabugan mo. Ngayong nasubok na ang rocket, ang test object sa pagkakataong ito ay ang pinaka-advanced na Type 88 main battle tank sa Kingdom of Heaven. Ang Type 88 main battle tank ay nilagyan ng ZPT-98 50-fold caliber 125mm high-bore smoothbore tank gun. Ang bala ay tungsten, uranium alloy tail-stabilized sabot-piercing projectiles, tail-stabilized armor-piercing projectiles at tail-stabilized multifunctional anti-personnel explosive grenades. Ang base na bilang ng mga bala ay 41 rounds. At sa pagkakataong ito, mayroong 5 ganoong pangunahing tangke ng labanan.
Nang makita ang 5 pangunahing tangke ng labanan na nakahilera, ang kanilang mga muzzle ay nakatutok lahat sa katawan ni Gulan Xiu, na medyo manipis kumpara sa tangke, sa pagkakataong ito maging ang misteryosong lalaki ay huminga ng malalim. Kapag ang mga pangunahing tangke ng labanan ay naglunsad ng ikatlong henerasyong tungsten alloy fin stabilized discarding sabots, ang bilis ng muzzle ay 1,780 metro bawat segundo, at maaari silang tumagos sa 850 mm na kapal na homogeneous na armor sa layo na 2,000 metro. Ang pinakabagong naubos na uranium armor-piercing projectiles ay may ang kapal ng pagtagos ng baluti ay maaaring umabot sa 960 mm. Makakaligtas kaya ang gayong makapangyarihang sandata at ang sistema ng pagtatanggol nitong Gulan Xiu? Siyempre, ang tinatawag na pagbaril ng busog ng hindi bumabalik ay umabot sa puntong ito, at kailangan mong subukan ito upang makita kung ito ay gumagana. Sunog. Sa isang alon ng maliit na pulang bandila, ang mga pangunahing baril ng 5 Type 88 na pangunahing tangke ng labanan ay biglang nagpaputok. Boom, 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 boom. Sa pagkakataong ito, ang pambobomba ay isang matatag na target na hindi gumagalaw. Ito ay isang round lamang ng pagbaril pagkatapos ng pagpuntirya, kaya ang 5 pangunahing tangke ng labanan ay ganap na walang silbi. Bahala ka, sunod-sunod na pinaputok ang mga bala. Ang buong lugar kung saan nakaparada si Gulan Xiu ay napuno ng usok at apoy, at ang lupa ay sumabog ng labis na nakaharang sa kalangitan at araw. Hindi kalabisan na sabihin na kung ito ay isang ordinaryong tangke sa ganitong posisyon, ito ay napadpad sa isang tumpok ng scrap metal sa oras na ito. Ang bawat isa sa 5 pangunahing tangke ng labanan ay nagpaputok ng 10 round bago sila tuluyang huminto at umatras. Ngunit pagkatapos na mawala ang usok, si Gulan Xiu ay tila maayos pa rin. Huminto lang siya doon ng buo, walang kahit isang problema. Okay, parang kinuha lang ito sa 4S store. Ito. Muling natigilan si Anyangshu. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pang tawagan ang mga helicopter na iyon para subukan ito ang pinakahuling naubos na uranium armor-piercing bullet. Ang sasakyan ay hindi na magagalaw, at hindi na kailangang mag-eksperimento sa iba pang mga armas sa ngayon. Linisan ang lugar, linisin kaagad. Gaya ng inaasahan ng isa sa mga big boss ng rehiyon ng militar, direktang hiniling ni Anyangshu na malinisan ang lugar ng walang sabi-sabi, sabihin sa lahat na alalahanin ng mabuti. Kung kahit isang salita ng nangyari dito ay lumabas, mapaparusahan ka dahil sa pagtataksil. Agad na tumakbo pababa ang messenger para ihatid ang kanyang mga salita. Hindi nagtagal, tanging si Hong Dali at ang mga gangster, ang misteryosong lalaki, ang hepe, si Anyangshu at iba pang mga hepe ng militar ang naiwan sa buong eksena. Umalis ang lahat ng ordinaryong opisyal at sundalo, walang naiwan. Boss, mukhang mayroon talaga tayong magandang kayamanan ngayon. Tumingin si Anyangshu sa 3 pangunahing general, at pagkatapos ay sinabi sa misteryosong lalaki, pakiramdam ko ay medyo malaki ang bagay na ito, at hindi ako makapagpapasya ngayon. Nasa iyo ang lahat. Kailangan mong gawin ang pangwakas na desisyon. Okay. Huminga ng malalim ang misteryosong lalaki at ngumiti kay Hong Dali. Dali, umupo muna kayo dito, may pag-uusapan ako sa kanila, at babalik ako mamaya. Pag-usapan natin ang contracting ng fish pond. Okay, walang problema. Walang tigil na tumango si Hong Dali, lasing pa rin siya, busy muna kayo dito. Magpahinga muna tayo dito. Sabi niya at ibinuhos ito sa kondangan ni Li Nianwei. Okay, haha, iyon ang pinakamagandang bagay sa bastard na ito, wala siyang masyadong ginagawa, pero hindi ganoon kasarap ang kanyang alak. Sa pangkalahatan, ang misteryosong lalaki ay nasiyahan pa rin kay Hong Dali, at agad na dinala ang pinuno sa isang sulok kasama si Anyangshu at iba pa. Kabanata 508 Misyon, Bahagi 1. Boss, nagtatago ka ng napakagandang kayamanan sa amin. Napakawalang ingat mo. Napakawalang ingat nito. Pagdating niya sa lugar, si Anyangshu ay napuno ng pait, sana nalaman ko ang tungkol sa magandang kayamanan na ito ng mas maaga. Bakit ako mag-aalala buong araw? Tingnan mo, ang aking buhok ay kalahating puti. Hinubad niya ang kanyang sombrero habang sinasabi iyon, at talagang mas maputi ang kanyang buhok. Oo, boss, naitago mo ito ng mabuti. Kung hindi pumunta si Lao An sa iyo para humingi ng isang tao, nasa dilim pa tayo. Nagpahayag din ng kawalang kasiyahan ang 3 pang-amo, at sinabi ni Ma Jiming, magsisimula na ang 150th Anniversary Military Parade. Para maipagmalaki ang ating langit, hindi ako nakakatulog ng maayos nitong mga araw na ito. Sinabi ni Hao Ren, iyon lang, tingnan natin ang mga dayuhang iyon. Ang kaharian ng langit ay hindi isang malambot na persimmon. Kapag naiisip ko ang mga taong iyon sa Estados Unidos na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa mundo, hindi ako komportable. Matapang na tumango si Tang Yuanqing, tama, boss, kaming mga matatanda ay mabubuhay ng ilang taon. Ngunit hindi mo pa rin naibigay sa amin ang buong sagot. Nang makita ang mga matatandang ito na nagrereklamo tungkol sa kanilang sarili, nakaramdam ng kahihiyan ang misteryosong lalaki. Bagamat ang mga matatandang lalaki na ito ay may ilan sa mga magagalitin na ugali na tipikal ng mga sundalo, at lahat sila ay ayaw sa isa't isa, ang kanilang karakter ay talagang hindi masama. Iniisip nila ang lahat para sa kaharian ng langit at karaniwang walang makasariling motibo.
Kung hindi, hindi sila magiging interesado sa militar. Napakagaan ng loob. Ngunit ano ang nangyari kay Hong Dali? Sa totoo lang, hindi ko mapigilan, walang magawa ang misteryosong lalaki, nakita ng lahat na si Hong Dali, isang bastardo, ay may napakaraming bagay sa kanyang mga kamay na hindi man lang niya matindaan ng malinaw. Ang problema ay ako. Alam mo ba na nasa kanya ito? Isang yangsyo at lahat ng pinuno ng militar ang nagbuka ng kanilang mga bibig, ano? Ang numero 1 sa kaharian ng langit ay isang tao. Ang isang personal na inscription ay itinuturing na isang dakilang biyaya. Pero halata naman, ang pagtrato ni Hong Dali ay ganap na naiiba sa iba. Mawalan ng iyong kapalaran para sa pagtaas ng kaharian ng langit. Ang unang taong ito sa kaharian ng langit ay talagang nang-ahas na magsulat ng ganoong salita. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan iyon na hanggat hindi hinahanap ni Hong Dali ang kanyang sariling kamatayan. Ang numero 1 taong ito sa langit ay ganap at walang pasubali na susuportahan ang lahat ng mga aksyon ni Hong Dali. Boss, hindi ka ba talaga nagbibiro? Nagkatinginan ng ilang tao at sabay-sabay na sumigaw, sa pagkakataong ito gumastos na tayo ng maraming pera. Itinaas ng misteryosong lalaki ang kanyang ulo, tumingin sa grupo ng mga taong nagtatawanan at nagbibiroan sa malayo, at mahinang sinabi, Hong, ang bastos na si Dali na ito ay karapat-dapat sa akin. Hindi ko inaasahan, pero at least sa ngayon, boss, tama ang ginagawa mo. Bumantong hininga si An Yangsho, kahit na ang bastard na si Hong Dali na ito ay tila walang pinag-aralan. Ang alibughang lalaki ay walang anumang tukana, ngunit marami siyang lihim na nakatago sa kanya. Haha, bahagyang umiling ang misteryosong lalaki at nakangiting sinabi, mukhang palabiro at walang puso ang lalaking ito sa panlabas na anyo. Sa mahabang panahon na nabubuhay, hindi ko masasabing nakakatingin talaga ako sa balat at buto, pero at least may nakikita pa akong kakaiba. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang kahon ng sigarilyong Tianjing at iniabot ang isa sa lahat. Pagkatapos nilang mag-click sa bawat branch, nagpatuloy sila, wala akong nagawang mali o mali sa buhay ko. Sa level namin, hindi kasing laki ng dati ang epekto ng paggawa ng maling hakbang. Araw-araw akong nanginginig. Hindi ako naglalakas loob na mag-relax, dahil natatakot ako na kamumuhian ako ng mga tao, at natatakot akong kapuputan ako ng mga tao magpakailanman. Kung magkamali man ako, matagal akong magiging sikat. Sa kasong ito lamang ni Hong Dali, mahinang bumantong hininga ang misteryosong lalaki, ako. Hindi ako kailanman tumaya sa anumang bagay sa aking buhay, kahit noong bata pa ako. Ngunit sa Hong Dali, talagang handa akong sumugal, isang dakot lang. Palagi kong sinasabi na hindi ang Diyos ay walang magandang mata, kung minsan ang Diyos ay umiidlip. Sa pagkakataong ito, umaasa talaga ako na ang Diyos ay makatulog. Huwag mo akong sisihin sa pagtaya sa panahong ito ng buhay ko. Hindi ko inaasahan na marami akong panalo. Huwag ka lang magpapatalo, at kahit kumita ng kaunti, ayos lang. Solem na ang boses niya, at ilang tao sa paligid niya ang napabuntong hininga nang marinig iyon. Mukhang sa pagkakataong ito, seryoso at hindi nagbibiro ang numero 1 lalaki sa langit. Tungkol naman kay Hong Dali, talagang handa siyang gumastos ng maraming pera. Kung manalo ka, ang mga benepisyo ay magiging kasing laki ng langit, hindi bababa sa ito ay hindi masyadong masama. Hindi bababa sa ngayon, ang mekanikal na banal na damit at ang kakaibang kotseng ito na may sistema ng pagtatanggol na higit na lampas sa imahinasyon ng lahat ay naglalarawan sa puntong ito. At ang pagkatalo. Ayon sa maalamat na pagkabukas palad ni Hong Dali, ang pagkatalo ay maaaring magresulta sa matinding pagkalugi, ngunit kahit papaano ay katanggap-tanggap ito. Sa totoo lang, sa tingin ko ang bagay na ito ay may mataas na tsansa na manalo. Mahinang sabi ng misteryosong lalaki. Huminga siya ng malalim sa kanyang sigarilyo, at saka bumantong hininga, ayon sa aming konsepto, kung ang isang tao ay magtagumpay ay depende sa kung siya ay magkakaroon ng mundo. Ang lokasyon ng Hedi ay maaaring depende sa lungsod, o maaaring depende sa iyong mga kasanayan, o maaaring depende sa iyong paningin. Ang kaharian ng langit ay napakalaki, at mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga tao na talagang makakalipad sa mga ulap. Ngunit kakaunti lamang. Ang mga tao, maaaring hindi nila kailangang magdusa ng anuman. Sila ay mga mangmang at natitisid at hindi sinasadyang tumalon sa tarangkahan ng dragon. Mukhang walang katotohanan, ngunit sa katunayan ay may mga bakas. Ito ang kapalaran sa alamat ng matatandang henerasyon, huwag maniwala. Katulad ni Hong Dali, parang sinuswerte lang siya. Maraming bagay ang nagtagumpay dahil sa swerte. Walang itatanggi ito. Pero ganito ba talaga? Sa totoo lang, noon pa man ay naiisip ko na napakatalino ni Hong Dali. Matalino. Alibughang tao lang, mahilig lang gumastos ng pera, yun lang. Isipin mo, simula nung nagpapansinan kami kay Hong Dali, inimbestigahan ko na talaga siya ng maigi. Sa palagay mo ba ay nakagawa siya ng anumang mga pagkakamali sa prinsipyo? Siya ay bata at mayaman, at ang kanyang hitsura ay hindi masama. Ang kanyang mga magulang ay nagmamahal sa kanya sa lahat ng mga gastos, at lahat ng tao sa kanyang paligid ay handang magtrabaho para sa kanya. Ngunit tingnan mo si Hong Dali, nabuhay na ba siya ng marangya at yaman? Hindi.
Sa kanyang lakas sa pananalapi, hitsura at katayuan, tiyak na hindi isang pantasya na hindi mabilang na mga batang babae ang handang gumapang sa kanyang kama. Ngunit nakipagtalik na ba sa kanya si Hong Dali? Pagmamaneho ng mga mamahaling kotse, karera ng kotse, pagpunta sa mga party at pakikipagkita sa maraming kaibigan. Ginawa ba ito ni Hong Dali? Hindi. Nagpunta siya sa kasino minsan, ngunit hindi na siya muling pumunta doon. Nabuli mo na ba ang iba, minamaliit ang iba, nambubuli sa mga lalaki, at nambubuli sa mga babae? Nang may sinabi siya, sabay na tumanggo ang lahat, at nang matapos siyang magsalita, nagising ang lahat mula sa isang panaginip. Tama nga ang misteryosong lalaki. Walang labis na pagmamalabos tungkol sa Hong Dali. Bagamat nagmula si Hong Dali sa isang mayamang pamilya, bukod sa kanyang pagmamahal sa paggastos ng pera, wala talaga siyang ibang malalaking pagkakamali, lalo na ang anumang pagkakamali sa prinsipyo. Hindi siya nakikipagkaibigan, hindi siya nakikisali sa pornografya, pagsusugal, o droga. Wala pa siyang naeskandalo, kahit katiting na eskandalo sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Pag-iisipang mabuti, sa katayuan niya, kung gusto niya talagang makipaglaro sa mga babae, kung sumenyas siya, siguradong 3 beses na iikot sa mundo ang mga handang matulog sa kanya. Pero sa kanya, hindi pa siya nakipag-agawan sa kahit na sinong babae, at ni hindi niya narinig. Hindi siya minamaliit ng iba, at wala man lang siyang ginawang masama sa mahabang panahon. Sa kabaligtaran, siya ay napakabait, malayo sa imahinasyon ng mga tao. Gustong-gusto niya ang kalikasan, at ang kapaligiran sa ilalim ng kanyang pangalan ay magiging napakahusay, at hindi magkakaroon ng isang plastic bag. Mahilig din siya sa mga hayop. Ngayon ay wala kahit isang ligaw na pusa o aso sa Tianjin City. Nakaistilong tumulong sa maliliit na hayop. Kahit na may nakilala siyang pulubi, bibigyan niya ito ng baon syempre, ang 18,000 yuan ay talagang baon sa kanya. Kaya talagang hindi aksidente na umabot siya sa puntong ito. Dahil hindi siya basta-basta nakikipagkaibigan at handang protektahan ang kanyang mga pagkukulang, ang mga tao sa paligid niya ay handang magtrabaho ng gusto para sa kanya. Hindi siya nakikisali sa pornografya, pagsusugal, o droga, kaya pinapaginhawa niya ang mga tao kapag wala siya sa bahay. At isa sa pinakamahalagang dahilan ay ang maliit na alibughang ito ay talagang walang ambisyon. Hindi naman. Ang tanging layunin niya, o kasiyahan, ay gumastos ng pera. Mahilig lang siyang maglaro, at ang gusto niya lang ay maging masaya. Kung tungkol sa kapangyarihan at katayuan, sa kanyang mga mata, sila ay tunay na ulap. Kung walang ganoong mga dahilan, paanong ang numero 1 tao sa langit ay handang gumawa ng malaking sugal para sa kanya? Lagi nang iniisip ng lahat na si Hong Dali ay isang maswerteng maliit na aliberga, ngunit sa palagay ko ay hindi. Ngumiti ang misteryosong lalaki, humila ulit ng malalim sa kanyang sigarilyo, at sinabing, medyo alibugan siya, pero masyado siyang gumagastos ng pera. Oo, ang mga bagay na pinag-uusapan niya ay maaaring mukhang sa mga tagalabas na ang swerte ng lalaking ito ay napakabuti. Ngunit sa palagay ko ay hindi. Wang Daoming, naniniwala akong lahat ay may impresyon, tama. Biglang binanggit ng misteryosong lalaki si Wang Daoming. Saglit na natigilan ang lahat, kakaibang sinabi ni Anyangshu, kilala ko ang lalaking ito, siya na lang ang natitirang martial arts master sa ating langit, at sinasabing kasama rin niya si Hong Dali ngayon. Pero ano ang nangyari sa kanya? Haha, Wang Daoming, noon naaalala ko, nangako ka sa kanya at hiniling mong magturo sa militar, ngunit hindi siya dumating, tama ba? Umiling ang misteryosong lalaki at ngumiti, anong mga kondisyon ang ipinangako mo? Ranggo ng Tenyente General, taunang sweldo na 2 milyon, ngunit pumayag siya. Hindi. Nang marinig ni Anyangshu ang sinabi ng misteryosong lalaki, medyo nagulat si Anyangshu, karaniwan, hindi mababa ang aming mga kondisyon. Kapag sinundan niya si Hong Dali, ang mga benepisyo ay tiyak na hindi mas mahusay kaysa sa amin. Ngunit bakit? Payag ka ba? Kabanata 509 na misyon, bahagi 2. Sa pagharap sa maraming tanong ng mga tao, huminga ng malalim ang misteryosong lalaki at dahan-daang sinabi, ito ang hitsura mo sa iyong edad sa edad na 3. Si Wang Daoming ay isang napakatalino na tao. Natatakot ako na napansin na niya na Hong Dali ang likas na katangian ng alibughang anak na ito. Kung sino man iyon, ang lahat ay maaaring matakot na ang kanyang labis na kapangyarihan ay mauuwi sa kamatayan, ngunit tiyak na hindi ito gagawin ni Hong Dali nang walang dahilan. Sa tingin mo, sa oras na iyon, si Hong Dali ay malayo sa lakas na mayroon siya ngayon, at walang sinuman ang mag-aakalang maabot niya ang kanyang kasalukuyang katayuan, ngunit si Wang ay bukas palad. Natama ng sasakyan niya, matanda, bakit hindi ka pa umaalis? Kahit na ang isang matandang lalaki na tulad ni Wang Daoming, naganap na tinalikuran ang mga tagumpay at kabiguan ng kanyang buhay, ay maaaring magkagusto sa kanya. Sa tingin mo ba dahil lang sa magandang kondisyon na ibinibigay niya? Kahit gaano pa kaganda ang kalagayan niya, mas mabuti pa kaya sila kaysa sa atin? Matapos sabihin ng misteryosong lalaki ang mga salitang ito, sinabi ni Anyangshu na may mapait na ngiti, mukhang mahusay na nagpapanggap ang bastard na ito. This is not pretending, umiling ang misteryosong lalaki at nakangiting sinabi, ito ang kanyang kalikasan. Madaling baguhin ang kalikasan, at palaging may mga kapintasan sa sinumang nagkukunwaring gumawa ng kahit ano.
Hindi ginagawa ni Dali ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Hindi niya laging sinasabi, kailangan kong. Siya ay dapat na isang alibughang, sa tingin ko, ito ay maaaring ang kahulugan ng kanyang pagdating sa mundong ito. Siya ay dapat na isang aliberga. Kung hindi siya aliberga, hindi siya magiging Hong Dali. At kailangan kong gawin iyon. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa kanya, paggastos ng pera para sa pagtaas ng kaharian ng langit, na tiyak na hindi kalokohan. Matapos sabihin ng misteryosong lalaki ang mga katagang ito, sa wakas ay inilabas niya ang upos ng sigarilyo. Sa pagtingin sa lahat ng naroroon, sinabi niya sa malalim na boses, iyon lang ang sasabihin ko. Nasa iyo kung paano tretuhin si Hong Dali. Naririnig ang mga salita ng misteryosong lalaki. Natahimik ang lahat. Nakita nga nila na ang numero 1 tao sa langit ay sumusuporta kay Hong Dali, ngunit wala ni isa sa kanila ang umasa na magiging ganito ito. Buong suporta. Hanggat hindi anti-social o anti-human si Hong Dali, kahit anong gawin niya, ang numero 1 tao sa langit ang magbabayad para dito. Bueno, boss, kung iyon ang gusto mo, hindi magagalaw ng ating militar si Hong Dali. Ngunit hindi rin ito posible, ang sabi ni Anyangshu na nag-aalala mula sa gilid, mahirap sabihin na ang taong ito ay may anumang bagay na mabuti sa kanyang mga kamay. Siya ay maswerte, at kung ano ang kanyang naisip ay medyo maganda, ngunit hindi natin maaaring hintayin na lamang siyang makabuo ng isang bagay. Kung gusto niya, di ba? Ay hindi pa itinulak sa puntong ito ngayon, hindi namin malalaman ang tungkol sa magandang bagay na ito. Sumang-ayon din ang ilang iba, na nagsasabing, oo, hindi ba tayo magiging masyadong pasibo? Hayaan mo siyang hawakan ito sa sarili nating mga kamay. Hindi natin gagawin ang ganoong bagay. Tama. Malapit na ang 150th Anniversary Military Parade. Kung makakakuha tayo ng mas maraming pera ngayon, magagamit natin ito para maalis hanggang sa mundo. Mga bastos, tingnan natin kung maglakas loob pa silang makipagdaldalan sa atin. Tama, iniisip ko lang ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha kapag nakita nila ang lalaking mekanikal na ito at ang mahiwagang sasakyan na ito ay nasa sabik ako. Hininaan ng isang yangsho ang kanyang boses sa pananabik. Sabi, boss, pag-isipan mo ito. Ika-150 anibersaryo ng pambansang araw, ang ika-150 anibersaryo. Darating ang mga reporter mula sa iba't ibang panig ng mundo, at tiyak na hindi magkukulang ang mga pinuno mula sa iba't ibang bansa. Kung hindi natin samantalahin ang magandang pagkakataon ng walang awa kung papatayin mo siya, hindi ka makakapagpapahinga sa kapayapaan. Mabangis na tumango ang tatlo, oo. Hindi alam ng mga asong iyon kung gaano kalakas ang ating langit. Alam ko, sumimangot ang misteryosong lalaki. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa 150th Anniversary Military Parade. Kailangan niyang suriin ito noon, kaya natural na umaasa siya na mas malaki ang okasyon, mas mabuti. Pero mahirap na itong pag-usapan ngayon. Walang malaking problema ang Hong Dali. Tiyak na maibibigay niya ito sa kanya kung hihilingin niya ito sa kanyang sariling karangalan. Ngunit ang susi ngayon ay kung gaano karaming magagandang bagay ang mayroon si Hong Dali. Ito ay lubhang nakakalito, malamang na hindi alam ni Hong Dali kung gaano karaming mga bagay ang maaaring gamitin. Kaya't muli itong inisip ng misteryosong lalaki, at sa wakas ay napailing siya ng mapagpasyang, hindi ko masabi sa ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang problema ay ang batang ito ay mahilig maglaro ng labis. Lahat ng kanyang ginagawa ay masaya, at kung mas malakas ito, mas masasayang ito sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi ko masasabi kung ano ang silbi ng mga bagay na iyon. Hindi ito madaling hawakan. Ang ideya ni Yangsho ay ang pinakasimpleng, lahat ng gustong sumama, walang mananatili. Anuman ang maaari nating pag-aralan noon ay isa sa alang-alang, hindi ba ito ang katapusan nito? Sumimangot ang hepe, umiling at sinabing, hindi, ang ginawa natin ay maituturing lang na so-so, at ang epekto ay maaaring hindi masyadong maganda. Kung ang isang bastard na tulad ni Hong Dali ang gumawa nito, hindi ito mahuhulaan. Hindi mo maisip kung ano ang magagawa niya. Ito ay isang tool na hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Kaya sa palagay ko, pinakamahusay na gabayan natin ito ngayon. Ang ibig sabihin ng isang yangsho ay dapat nating paunlarin ito sa ating sarili, habang ang pinuno ay nakahanda na gumamit ng isang handa na magiging mas madali at mas malakas. Sa oras na ito, nagsalita ang isa pang hepe ng militar, kung tatanungin mo ako, hulihin mo lang siya at hilingin sa kanya na pag-aralan ang mga usapin ng militar. Pagkatapos ng parada ng militar ng pambansang araw, palayain mo siya. Ito ay magliligtas sa mga alalahanin ng lahat. Ang pinakamagandang bagay ay isave ang tinta. Ang kanyang mga salita ay agad na umani ng nagkakaisang papuri mula sa lahat. Sa ngayon, ang pamamaraang ito ang pinakamaaasahan, oo, maaasahan ang pamamaraang ito. Ito ay tumatagal lamang ng higit sa isang buwan. Pagtiisan mo na lang. Tapos na. Kahit na humingi ako ng tawad sa matanda sa kanya, tatanggapin ko ito. Anyway, hindi naman magiging big deal kung mawawala ang dati kong mukha ng kaunti. Oo, pupunta ako pagdating ng panahon. Ginagawa ito ng bastard na ito para sa atin. Wala namang mawawala kung mag-aambag ka. Biglang tumalon ang kilay ng misteryosong lalaki nang marinig ito. God, halatang hindi naiintindihan ng mga lalaking ito ang swerte ni Hong Dali.
Hindi lang siya, may iba pa dyan. May anghel ng kapahamakan. Kung ang sakuna ay ililipat sa mga matatandang ito, magiging napakasaya. Hindi, talagang hindi. Ang misteryosong lalaki ay nag-aalalang sinabi, hindi tayo dapat kumilos laban kay Hongdali. Maaari natin siyang hikayatin, maaari nating suyuan siya, maaari nating suyuan, ngunit hindi tayo maaaring kumilos laban sa kanya. Ito ay ganap na hindi okay. Diyos. Hindi, boss, muntik nang bumagsak si Anyangsho, ibig mong sabihin, hindi dapat kumilos ang buong kaharian natin laban sa kanya. Tama ba ako? Siya ay alibughang tao. Oo, siya nga. Siya ay may magandang ugali at swerte, ngunit hindi na kailangang magpalabis, tama. Hindi siya isang Diyos. Sa totoo lang, ang mga matatandang ito dito ay masasabing may 79% ng kapangyarihan sa buong langit. Mga ganyan para sabihin na ang lahat ay spoiled sa Hongdali, ito. Hindi ba ito masyadong seryoso? Woody, pakisabi sa kanila. Ang misteryosong lalaki ay bumantong hininga at ipinahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan, ang dahilan ay medyo komplikado. Ano ang dahilan? Ang lahat ay tumingin sa pinuno ng sabay-sabay, magsalita ng mabilis, sabihin sa akin ng mabilis, wala nang maraming oras. Kung gayon, hayaan mo akong ilagay ito ng simple. Walang magawa ang pinuno, US narinig mo na siguro ang Angel of Doom doon, tama ba? Anghel ng Doom. Yung lalaking si Lucifer. Nanlaki ang mga mata ni Anyangsho na parang mga kampana, talagang makapangyarihan ang sumpa ng lalaking iyon, ngunit sa ngayon, ang kanyang The Curse of Misfortune ay walang epekto sa mga taong ka-level natin, di ba? Bakit, ang lalaking ito ay kamag-anak na naman ni Hongdali? Hindi lang ito isang relasyon, ito ay talagang mas komplikado kaysa sa isang simpleng relasyon. Mapait na ngumiti ang hepe at sinabing, napag-aralan na namin ang sumpa ng Angel of Doom. Ang taong ito ay kasalukuyang nagmumura lamang sa mga mas mababa ang opisyal na posisyon. Sa ngayon, tila nagkatotoo ito. Napakabisa nito. Gaano man kataas ang posisyon, ang tiyak na epekto ay hindi maganda. Ngunit isang bagay ang nakakatakot. Sinabi niya ito at tumingin sa lahat ng naroroon, ang epekto ng sumpa mismo ng Doom Angel ay hindi masyadong malakas, ngunit natuklasan namin ang isang bagay na nakakatakot kamakailan. Iyan ang superposisyon ng mga epekto. Dahan-daang ipinaliwanag ng pinuno, noong nakaraan, magkakaroon ng buffer para sa epekto ng sumpa ng Angel of Doom, at kadalasan ay hindi ito pareho para sa mga immortal. Ang Angel of Doom ay kasalukuyang nasa langit, at hindi ko alam kung saan ito eksakto. Siyempre, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang target pagkatapos na makarating sa langit ay malinaw na si Hongdali, ngunit ang kanyang malas na sumpa ay malilipat ng Hongdali, ang kanyang masamang kapalaran sa sumpa ni Hongdaler. Ay ang dalawang epekto ay maaaring isuperimpose. Sa madaling salita, ngayong sinumpa ng Angel of Doom si Hongdali ay magpapalakas ng epekto ng kanyang sumpa at pagkatapos ay ililipat ito sa kanyang mga kaaway. Kaya ngayon ang sitwasyon ay napakalinaw na kung talagang gusto mong mahuli si Hongdali, kung gayon malamang na mahulog siya sa isang balon habang naglalakad sa kalsada, o matamaan ng isang palayok ng bulaklak na nahulog mula sa langit. Ito ay tiyak na hindi ito isang mabilis na pagkakakilanlan ng mga taong iyon, ang mga taong ito ay may napakabilis na pagkakakilanlan noon. Pinaghahanap lang ang mga pumatay kay Hongdali at mga ninja ng Kunofuta Zaibatsu ng Japan syempre, mga haka-haka lamang ito, at wala pang tiyak na ebidensyang nakuha. Siyempre, sa pagtatapos ng pangungusap, hindi nakalimutan ng hepe na ibigay ang huling nakamamatay na suntok, ang unang dalawa. Narinig mo na ba ang tungkol sa sheet-eating incident sa pagitan ng US Secretary of Defense Aitol at Direktor ng National Security Agency Silon? Ganito ang kwento, ang kanilang peking video ay nakita ng Angel of Doom, at ang Angel of Doom ay nagpadala ng maliit na halaga ng pera, na nagsasabi na sila ay dapat, normally, sa kanila ay kumain ng baboy. Malalaking problema batay sa kanilang posisyon, ngunit ang problema ay palagi silang laban kay Hongdali, at nakita mo na ang resulta. Pagkatapos magsalita ng pinuno, nagkatinginan si Anyangsho at ilang iba pa at napabuntong hininga. Kabanata 510 Pagkakabit. Hindi na kailangang pagdudahan ang authenticity ng sinabi ng hepe, at sa katunayan ay hindi na kailangan pang magsinungaling. Kaya't sa ganitong paraan, ang batang ito na si Hongdali ay talagang hindi mahahawakan gaya ng isang hedgehog ngayon. Kung may masamang mangyari sa kanila, hindi sila natatakot na mawalan ng buhay, ngunit kung mawalan sila ng mukha tulad ni Itla at Silon. Si Waller ay naggagabas ng damo, mas mabuti pang mamatay. Ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Anyangsho na may pag-aalala, tititigan na lang ba natin ang napakalaking treasure house doon? Tunay na treasure house iyon. Jinshan. Hindi ka pwedeng pumasok sa Jinshan at bumalik ng walang dala, tama ba? Mula sa kasalukuyang punto ng view, tila ito ang tanging paraan. Walang magawa ang hepe, sa madaling salita, ganito na ang bastos na ito. Hindi siya pwedeng bugbugin o pag-alitan, at dapat suyuan siya. Hindi natin siya masyadong may tulak. Anyway, alam kong kung gusto niyang pumunta sa alinmang bansa, tiyak na tatanggapin siya ng amo ng bansang iyon. Sa kabutihang palad, siya ay nasisiyahan pa rin sa ating bansa at nagkakaroon ng isang mahusay na oras.
Napangiti ang misteryosong lalaki. Siya ay lubos na nasisiyahan kay Hong Dali, at least ang bastos na ito ay lubos na nagmamalasakit at tila mahal pa rin niya ang kanyang inang bayan. Siyempre, ang susi ngayon ay hindi ito, ngunit kung paano pukawin ang espesyal na interes ni Hong Dali. Mayroon ka bang magandang ideya kung paano gawing mas mahusay si Hong Dali? Mabuti, isang mas mahusay na aliberga. Anong mga ideya ang maaari nating magkaroon para sa isang lalaki na hindi maaaring bugbugin at pag-alitan? Malungkot na bamulong si Yangshu sa gilid. Maganda kung mahilig gumawa ng armas ang bastard na ito. Kumain man lang siya ng karne at palagi tayong makakainom ng sopas, di ba? Talagang hindi madali para kay Yangshu na sabihin ito. Ngunit ito ay dahil ang nagsasalita ay hindi sinasadya at ang nakikinig ay sinadya. Isang Yangshu ang bamulong, ngunit narinig ito ng hepe. Sandali lang. Teka, Lao An. Ang sinabi mo lang ay nagpaalala sa akin. Paano kung makipag-ugnay tayo sa bastard na ito at hilingin sa kanya na makipaglaro sa mga armas sa hinaharap? Narinig ko ang sinabi ng pinuno. Nagulat ang lahat, at natakot na sinabi ni Yangshu, ano? Sabi mo hiniling mo ang bastard na si Hong Dali na makipaglaro ng armas. Sinusuportahan ka pa rin ng ating bansa sa likod ng mga eksena. Sinusuportahan ng bansa ang mga individual sa paggawa ng armas. Ito ay isang kumpletong pantasya. Ano? Hindi ka ba natatakot na ang bastard na ito ay makabuo ng atomic bomb at pasabugan ang buong Tianjin City? Sa tingin ko ito ay gumagana. Sa oras na ito, naisip ng misteryosong lalaki na ang pamamaraang ito ay maaaring isaalang-alang. Ang pagbili ng armas ni Hong Dali ay hindi magdudulot ng anumang malaking problema. Anyway, mahilig lang siyang maglaro. Well, nasa 140 kilometro tayo sa hilaga ng Tianjin. Isang piraso ng disyerto ang maaaring ibigay sa kanya, at anumang kagamitang militar na makukuha niya ay maaaring masuri doon. Katanggap-tanggap pa rin kung hindi siya makabuo ng atomic bomb o isang katulad na bagay. Sa oras na ito, ang hepe ay nakikipagtulungan sa kanya sa loob ng maraming taon. Agad niyang naunawaan at idinagdag sabay, Kindat, boss, maaari rin natin siyang i-recruit para sumali sa departamento ng militar, bigyan siya ng nakalistang ranggo ng militar, at ipakita sa kanya ang ilang kagamitan sa militar kung wala siyang gagawin. Sa kanyang pagiging mapaglaro, dapat kong magustuhan ito. Kapag nagustuhan niya ito, gugustuhin niyang pag-aralan ito, at kasama si Lin Chuyin sa tabi niya. Matapos marinig ang sinabi ng dalawang tao, nagkatinginan ng lahat at sabay na nagtawanan. Sa oras na ito, hindi sila mukhang matataas na opisyal. Lahat sila ay ngumiti na parang mga matandang fox. Kung gayon, gawin natin ito. Bumalik tayo mamaya. Tandaan na gawing mas masaya ang mga bagay, at hihikayatin ka naming pumunta. Sa tingin ko ang kagamitang militar na ito ay mas kawili-wili kaysa sa mga kagamitang sibilyan. Oo, magagawa pa rin natin ito. Hindi ba siya bumili ng 2 sasakyang panghimpapawid? Hindi ako naniniwala na hindi siya matutokso kapag ipinadala namin ang lahat ng kagamitang militar. Gawin natin. Dali, sa tingin mo ba, well, ano ang pag-aaralan sa kanila ng misteryosong tiyuhin na iyon? Pinanlakihan ni Tang Moxon ang kanyang napakatubig at magagandang mata, at paminsan-minsan ay tingnan ng misteryosong lalaki at ang iba pa. Tapos tumingin siya kay Hong Dali. Siyempre, alam na alam ni Tang Moxon ang pagkakakilanlan ng misteryosong tiyuhin na iyon. Sa katunayan, alam na alam ng lahat dito, at halatang nagkukunwari si Hong Dali na nalilito. Ngayon kapag nag-aaral sila ng mga bagay-bagay, lahat sila ay isang grupo ng mga superboss, ang uri na magdudulot ng lindol sa buong langit kung itatapakan nila ang kanilang mga paa. Hindi ito biro. Mag-aral ka kung ano ang gusto mong pag-aralan. Inihagis ni Hong Dali ang isang dalibin sa kanyang bibig, walang pakialam, at humajajik. Anyway, wala silang magagawa sa akin. Siya nga pala, Zinkson, sabihin mo sa akin mamaya ano ang dapat nating gawin pagkatapos nating kontratahin ang fish pond. Ang dagat ay puno ng tubig. Paano natin makikita kung makakahuli tayo ng dragon o kung ano? Mas mabuting maghanap ako ng iba. Lubhang nanlumo si Tang Moxon. Bakit laging kakaiba ang Hong Dali na ito? Manghuli ng ahas sa dagat. Sa tingin mo ba ay iyon ang maalamat na East China Sea Dragon Palace? Bakit hindi ka laging naniniwala sa sinasabi ko? Napakamot ng buhok si Hong Dali, life lies in unlimited imagination. In fact, ang mas gusto ko ay ang higanteng octopus. Kung mahuli mo ang isa sa kanila, makakagawa ka ng pelikula. Ito ay tinatawag na Pirates of the Caribbean. Bueno, ang paghuli ng isang malaking octopus, at pagkatapos ay ipares ito sa 2 sasakyang panghimpapawid na iyon, ang modernong alibughang bersyon ng Pirates of the Caribbean, ay mukhang talagang mahusay. Ikaw, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lahat ng mahiwagang ideyang ito sa iyong ulo. Iniunat ni Tang Moxon ang kanyang mga payat na daliri at tinapik ang noo ni Hong Dali ng nakangiti. Sa una, si Hong Dali ay isang maswerteng alibughang nasa isip niya, ngunit habang patuloy siya sa piling niya, lalo niyang napagtanto na ang kanyang imahinasyon ay tunay na walang katapusan. Kung titignan ang nakangiting mukha ni Hong Dali sa sandaling ito, ang imahe ng alibughang anak na ito ay agad na itinaas sa antas ng pinakamahusay na alibughang anak sa mundo kahit man lang sa mga lalaki sa paaralan, ang pinakamagaling sa opposite sex ay magaling lang sa basketball, o nanalo sa no.
isa sa mock test o ilang ginto o pilak na medalya sa Mathematical Olympiad, at iba pa. Gayunpaman, walang ganoong sasakyang panghimpapawid para sa pagmamaneho ng isang sasakyang panghimpapawid. Ang mga pangarap ng sangkatauhan ay walang katapusan. Ngumisi si Hong Dali, ang kanyang mapuputi at maayos na ngipin ay kumikinang ng maliwanag, ang pagiging aliberga ay isang estado, isang pattern. Isang pattern. Ang dalawa sa kanila ay nag-uusap tungkol dito, misteryosong isang boses ng lalaki ang tumunog. Haha, anong uri ng pattern ang sinasabi mo tungkol sa alibughang pattern muli? Lumingon si Hong Dali at nakitang ang misteryosong tiyuhin ang nakangiting bumalik kasunod ng ilang hepe ng rehiyon ng militar. Pinag-uusapan natin ang nangyari pagkatapos pumunta sa dagat, nakangiting sabi ni Hong Dali, plano kong manghuli ng malaking octopus para gumawa ng pelikula. Siguro kung makakatagpo ako ng isa na may mga galame na 12-12 ng metro ang haba, syempre, kung ito ay mabuti ang ilang daang metro ay mas mabuti. Ang isang malaking octopus na may mga galame na ilang daang metro ang haba ay para lamang sa paggawa ng mga pelikula. Halatang natakot ang misteryosong lalaki kay Hong Dali. Ang mga galame ay daan-daang metro ang haba. Makakahuli ka ng ganoong bagay para gumawa ng pelikula. Well, walang paraan na mayroong ganoong bagay sa dagat pa rin. Pagkatapos mag-isip sa ganitong paraan, ito ay sa wakas ay katanggap-tanggap. Ngumiti ang misteryosong lalaki at sinabing, nga pala, Dali, pinag-aralan lang namin. Yung kotse mo, kailangan na nating kunin at pag-aralan. Syempre, for study lang. Ayaw ko talaga. Kung may research ako, yun ang the best. Kung hindi ko ma-research, ibabalik ko sa iyo. Anyway, hindi naman ito magtatagal sa National Day. Ibabalik ko ito sa pinakahuling araw ng militar. Ibabalik ko ito sa pinakahuling araw ng militar. Ang kotseng ito. Ang nakakapagtaka ay parang hindi ito binago ni Hong Dali. Upang sabihin na posible na baguhin ang hitsura ng kotse na ito, ang sistema ng pagtatanggol ay lumitaw ng hindi maipaliwanag. Ito ay dapat na lumitaw sa parehong paraan tulad ng mga mekanikal na banal na damit. Anyway, isa lang itong surreal na teknolohiya. Natural, hindi inaasahan ng misteryosong lalaki na hihilingin ito kay Hong Dali. Teknikal na mga guhit. Sige, kunin mo kung gusto mong gamitin. I will treat you as boy and respect the mysterious uncle, hehe. Mapaglarong nakipagkwentuhan si Hong Dali sa misteryosong lalaki na may ngiti, siya nga pala, ang fish pond na iyon. Hindi sa ngayon ang mga nagpapataw ng mga kondisyon ay mga tanga, kaya walang paraan na mapalampas ni Hong Dali ang magandang pagkakataon. Well, marami sa atin ang nag-isip tungkol sa fish pond na iyon. Bagamat walang mga tagalabas dito, laminggaling pa rin ang misteryosong lalaki at bangulong, ang dagat na iyon ay nasa iyong mga kamay, Dali, nang walang anumang problema. Ngunit kung tutusin, ang ganitong bagay ay hindi masasabi. Wala akong may iwan na anumang ebidensya. Makinig ka lang at alamin mo ito sa iyong puso. Kung mayroon kang anumang mga katanungan doon, maaari kang makipag-ugnay sa akin at nangangako akong tutulungan kang malutas ito. Paano ito? Dapat talaga itong ituring na pinakamalaking konsesyon na nagawa niya. Kinokontrata ang buong East China Sea, tinawag ito ni Hong Dali na fish pond, ngunit hindi ito totoong fish pond. Hanggat alam nilang dalawa ang tungkol sa deal, napakasaya kung may maiiwan pang mga dokumento at kung kumalat ang balita. Ayos lang. Actually, pangalan lang ang gusto ko. Tango mo lang. Syempre, ayaw talagang kunin ni Hong Dali ang kontrata. To put it bluntly, gusto lang niyang maging masaya. Sa sinabi na, kahit na ang mga bagay ay halos pareho, ang natitira ay natural na ang pinakamahalagang bahagi. Ang misteryosong lalaki ay nagsabi, Dali, pinag-aralan namin ito ng mabuti ngayon, at naramdaman namin na tungkol sa mga mekanikal na banal na damit at ang kotse na ito, nagbibigay lamang ito sa iyo ng nominal na benepisyo ng pagiging Panginoon ng East China Sea, na medyo maliit. Kung tutuusin, ang ibinigay mo sa amin ay kung ano ang nakukuha mo ay tunay na bagay, ngunit ito ay isang maling pangalan lamang na hindi maaaring ipahayag sa publiko. Kaya't akala namin ay matanda ka na sa amin. Rango, ang rango ng mayor na general, ano sa palagay mo? Rango ng Major General. Bagaman ang misteryosong lalaki ay nakahanda sa pag-iisip para sa pagbubukas na ito, ang mga nakapaligid na pinuno ng militar ay kumikibot pa rin ang kanilang mga kilay. Dapat mong malaman na kasalukuyang may 10 antas ng mga ranggo ng militar sa kaharian ng langit, katulad ng mga pangkalahatang opisyal, general, tenyente general, at mayor na general. Mga opisyal ng militar, senior colonel, colonel, tenyente colonel, at mayor. Mga opisyal ng tenyente, kapitan, tenyente, at pangalawang tenyente. Ang ranggo ng mayor na general ay isa ng pangkalahatang opisyal sa antas, at ang mga mas mataas ay ang mga matatandang ito lamang. Si Hong Dali, na palaging alibughang, ay maaaring makakuha ng ranggo ng mayor na general. Ito. Kalimutan mo na, magpanggap ka na lang na wala kang narinig. Well, ito ay magpapagaan sa iyong pakiramdam. End of this chapter.